Ang mag-asawang ito ang perpektong modelo ng bawat pamilya sa Korea. Ang asawa ay ang young master na si Minho ng pinakamalaking korporasyon ng electronics sa bansa ang Gisan. Ang asawa ay ang sikat na aktres na si Jungwon. Ngunit nang wala ng mga camera o reporter inihayag ng asawang si Minho ang kanyang tunay na mukha. Isa pala siyang bayolenteng tao. Sa tuwing hindi kontento si Minho sa isang bagay kinakaladkad niya si Jungwon palabas para pahirapan. Sa bawat pagkakataon pinili ni Jungwon na maging matyaga. Ngunit sa totoo lang matagal nang nag-aalab ang apoy ng hinanakit at puot sa kanyang puso. Noong araw na iyon dinala ng tadhana si Jungwon para makilala si Woo-hyuk. Sa oras na iyon wala siyang ideya na si Woo-hyuk ang magiging misteryosong kadahilanan na nagpabago sa kanyang kapos-palad na kapalaran. Nagsimula ang kwento noong nagmamaneho si Jungwon. Hindi sinasadyang nabuhusan niya ng tubig si Woo-hyuk. Nagpanik si Jungwon at lumabas ng sasakyan at humingi ng tawad. Nang makita ni Woo-hyuk ang magandang dalaga sa kanyang harapan ay halos nawala lahat ng kanyang discomfort. Aalis na sana si Woo-hyuk. Pero nakonsensya si Jungwon kaya pinigilan niya si Woo-hyuk. Kaya nagpunta ang dalawa sa isang branded store. Pumili si Jungwon ng outfit na nagkakahalaga ng ilang milyong won para kay Woo-hyuk. Pagkatapos ay mabilis niyang hinimok si Woo-hyuk na subukan ito. Pagkatapos magpalit bumalik si Woo-hyuk sa counter para magbayad. Noong mga oras na iyon ipinaalam sa kanya ng staff na nagbayad na ang dalaga. Bukod dito binigyan din niya si Woo-hyuk ng bagong pares ng sapatos. Nang gabing iyon nang makaalis sa trabaho si Woo-hyuk kasama ang kanyang kasamahan biglang sumulpot ang babaeng abogadong si Yoona si Jungwon. Napakaliit ng mundo noon. Nakita ni Yoona si Jungwon at masayang ipinakilala na si Jungwon ay nakababatang hipag ni Yoona. Si Woo-hyuk ang junior ni Yoona. Pagkatapos ng pagpapakilala ay nagkatinginan sina Jungwon at Woo-hyuk sa pero nagbati pa rin sila na parang hindi pa magkakilala. Akmang aalis na si Jungwon ay pinigilan siya ni Yoona. Sinabi ni Yoona na habang wala ang asawa ni Jungwon sa isang business trip dapat silang dalawa ay mag-inuman. Habang kumakain nagulat ang isang kasamahan nang makita si Woo-hyuk na suot ang lahat ng branded na paninda. Hindi naman itinago ni Woo-hyuk at sinabing habang nakatayo siya at tumatawag ng taxi may dumaan na babae na nagsaboy ng maruming tubig sa damit niya. Mayaman ang taong ito kaya binilhan niya ito ng mamahaling damit. Naisip niya siguro na sa pera magagawa niya ang lahat. Pagkasabi noon ay hindi nakalimutan ni Woo-hyuk na tingnan si Jungwon ng makahulugan. Napagtanto ni Jungwon na tinutokso siya ni Woo-hyuk at hindi siya binigay. Agad namang kinamayan ni Jungwon ang kaibigan dahilan para tumilapon ang pagkain sa mga bagong damit ni Woo-hyuk. Nagkunwari pa siyang tumayo at humingi ng tawad. Noong panahong iyon sinabi ng lahat na talagang nakatadhana silang dalawa. Magkakilala na siguro sila simula nung insidenteng yon. Noong nakaraang taon si Woo-hyuk ay isang reporter na nagsulat ng isang artikulo tungkol kay Jungwon. Sumikat daw si Jungwon dahil sa suporta ng isang tycoon. Galit na galit pa rin si Jungwon sa pangyayaring iyon. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Woo-hyuk sa ganoong sitwasyon. Hindi na ginusto ni Jungwon na makilala muli ang bastos na bumukod sa kanya noong taong iyon ngunit isinaayos ng tadhana na magsama sila mula rito. Nang pumunta si Jungwon sa korte upang pag-aralan ang balangkas ng isang bagong script ng pelikula muli niyang nabangga si Woo-hyuk doon. Noong panahong iyon si Woo-hyuk ay isa ng taga-usig. Sa tanghalian nagkataong nakaupo silang dalawa sa iisang mesa. Sinamantala ni Jungwon ang pagkakataong ito para ilabas lahat ng galit niya. Tinanong ni Jungwon si Woo-hyuk kung ano ang nagpalakas ng loob niyang sabihin na may tycoon itong umalalay sa kanya. Alam ba ni Woo-hyuk kung gaano kahirap si Jungwon para makamit ang kanyang kasalukuyang tagumpay? Nabulunan si Jungwon kaya hindi niya napigilan ang emosyon nito. Sa sandaling ito biglang sumugod ang isang kriminal mula sa likuran at kinuha si Jungwon na hostage. Hiniling ng kriminal kay Woo-hyuk na agad na magpares ng kotse para sa kanya. Ayaw ni Jungwon na mabaon sa utang kay Woo-hyuk kaya iniligtas niya ang sarili. Nagawa niyang makatakas ngunit binugbog siya ng kriminal hanggang sa mawalan siya ng malay. Agad namang sumugod si Woo-hyuk at itinulak ang kriminal. Nang makitang walang malay si Jungwon dali-dali niya itong binuhat at dinala sa ospital. Nag-aalala hinintay ni Woo-hyuk hanggang sa magising si Jungwon. Nagpasalamat si Jungwon sa kanya. Nais din niyang anyayahan siya sa isang masarap na pagkain.
Matapos ang insidenteng ito nagawa ng dalawa na isantabi ang kanilang mga pagkiling sa isa't isa. Sinabi ni Woo Hyuk na ang makita si Jungwon na ganito ay hindi pamilyar sa lahat. O baka papagalitin lang ni Jungwon si Woo Hyuk gaya nung isang araw. Sinong mag-aakalang si Woo Hyuk na mukhang tuyo na ay nakakapagbiro din minsan. Dahil sa sinabi ni Woo Hyuk mas naging masaya ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Sa sandaling ito dumating ang asawa ni Jungwon. Halatang takot na takot si Jungwon sa asawa. Si Woo Hyuk na nakatayo sa tabi ay tila may napansin din na kakaiba. Pero napakagaling umarte ni Minho. Sinadya niyang magpakita ng pag-aalala sa asawa. Nagpasalamat din si Minho kay Woo Hyuk sa pagligtas sa kanyang asawa. Pagkaalis ni Woo Hyuk nagbago ang ekspresyon ni Minho. Nakakatakot talaga ang ganitong pekeng tao. Pagka-uwi ni Jungwon mula sa ospital tinupad niya ang kanyang pangako na anyayahan si Woo Hyuk na kumain. Gayunpaman habang naglilinis ng bahay aksidenteng nabangga ni Jungwon ang isang libro sa ilalim ng mesa. Curious itong binuksan ni Jungwon para makita. Sa loob ay may nakatagong storage device. Nalaglag ang panga ni Jungwon sa mga laman sa loob. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa ay isang bastardo. Habang galit na katayo si Minho sa labas ng pinto nakatitig. Hindi siya umimik bagkos ay tahimik niyang hinugot ang kanyang sinturon. Ang sumunod ay isang brutal na pagpapahirap para kay Jungwon. Sa bandang ito nakaupo pa rin si Woo Hyuk sa restaurant na naghihintay sa pagdating ni Jungwon. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Jungwon. Ngunit wala na siyang lakas para makinig. Pagkaraan ng mahabang panahon na walang tugon wala nang nagawa si Woo Hyuk kundi ang umalis sa pagkabigo. Paglabas niya ay nakita niyang nakaparada ang sasakyan ni Jungwon. Alam ni Woo Hyuk na umiiyak si Jungwon sa sasakyan. Pero pinili pa rin niyang umalis. Si Jungwon ay malungkot na umiinom mag-isa. Sa sobrang lasing niya kinailangan niyang ilabas ng staff ang kanyang telepono at tawagan ang ang taong pinakamadalas makipag-ugnayan sa kanya. At ang may pinakamaraming missed calls kay Jungwon ay walang iba kundi si Woo Hyuk. Si Woo Hyuk ay kumakain ng instant noodles sa convenience store noon. Dahil alam niyang lasing si Jungwon sumugod si Woo Hyuk sa kanyang pwesto. Dahil hindi niya alam ang address ni Jungwon dinala siya ni Woo Hyuk sa isang hotel. Binalak niyang maghintay hanggang magising si Jungwon bago umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakatulog lang siya nagising si Jungwon. Maluhaluhang sinabi ni Jungwon kay Woo Hyuk ang tungkol sa buhay ng isang chaebol bride. Ang tinatawag nilang isang prestihiyosong pamilya ay talagang mas katulad ng isang buhay na impyerno. Nakiramay si Woo Hyuk sa sitwasyon ni Jungwon. Ang dalawang nag-iisa at tumitibok na puso ngayon ay tumibok bilang isa. Sa wakas ang dalawa ay gumugol ng isang napakagandang gabi na magkasama. Kaya simula noon pinagtagpo na ng tadhana ang dalawa. Hindi nagtagal hinirang ng senior Yuna si Woo Hyuk na magtrabaho sa korporasyon ng kanyang pamilya. Ngayon inimbitahan si Woo Hyuk na dumalo sa celebration party ng korporasyon. Isa rin itong pagkakataon para makilala ni Woo Hyuk ang chairman bago siya nagpasya na pasukin siya sa legal department ng korporasyon. Ang dahilan ay dahil kaka-appoint lang ni Minho bilang director ng corporation kaya malapit na siyang maging chairman. Ito rin ang nagpatakot kay Choi Eugene. Siya ang madrasta ni Minho. Si Choi Eugene ay nagkaroon din ng walang kwentang anak na si Suho. Ang isang makainang figure na tulad ni Suho ay hindi tugma para sa isang pakana tulad ni Minho. Pero kung pinakasalan ni Woo Hyuk si Yuna at naging manugang ni Choi Eugene baka iba ang sitwasyon. Ang hitsura ngayon ni Woo Hyuk ay naging sanhi ng hindi natural na party. Pagkatapos ng party hiniling ng chairman na kausapin ng pribado si Woo Hyuk. Gusto niyang malaman kung bakit huminto si Woo Hyuk sa kanyang trabaho bilang prosecutor para maging abogado sa ilalim ng grupo. Si Woo Hyuk ay tiyak na may espesyal na dahilan. Mabilis na sinabi ni Woo Hyuk ang inihanda niya kanina. Nais niyang maging isang taong may kapangyarihan at katayuan tulad ng chairman. Sa ilalim lamang ng Jessen Group magagawa niya iyon. Alam na ng chairman ang mga nagawa ni Woo Hyuk. Siya ay isang napakahusay na propesyonal at may malawak na network ng mga koneksyon. Kung babalik si Woo Hyuk kay Gishan siguradong maraming mahahalagang bagay ang dadalhin niya. Kinaumagahan pumunta si Woo Hyuk sa airport para sunduin ang isang mahalagang tao. Siya si Richie ang pangunahing saksi sa kaso ng ama ni Woo Hyuk ilang taon na ang nakararaan.
Si Richie ay dating driver din ng chairman. Kaya alam ni Richie ang lahat ng nangyari sa ama ni Woo-hyuk noong taong iyon. Ngunit habang si Woo-hyuk ay nasa telepono, si Richie ay inagaw ng isang tao. Mabilis na sinundan siya ni Woo-hyuk. Pero sa hindi inaasahan, napakatalino din ng kidnapper. Nilinlang niya ang sasakyan ni Woo-hyuk na bumangga sa obstacle sa harapan. Tulala na naglakad palabas si Woo-hyuk pero sinuntok ulit siya ng kidnapper. Kaya't nakahiga na lamang siya doon at hayaan ang lalaking iyon na kunin ang saksi at ang kanyang mga bagahe. Sa oras na ito, ang chairman at Minho ay sumasakay sa helicopter para sa isang business trip. Nang makitang malakas ang pag-ubo ng kanyang ama, binuhusan siya ni Minho ng isang tasa ng mainit na tsaa na inihanda ng maaga ng dalaga. Nang maayos na ang lahat, nagsimula nang lumipad ang helicopter. Sa daan, biglang nakaramdam ng pananakit ng lalamunan ang kapitan. Nang makita ito, sinabihan ng chairman ang kanyang assistant na bigyan siya ng isang tasa ng tsaa. Ngunit nang matapos itong inumin ng kapitan, nakaramdam siya ng kakapusan ng hininga at bumagsak pasulong. Hindi na kontrol ng co-pilot sa kabilang panig ang sitwasyon, dahilan para mawalan ng kontrol ang helicopter at bumagsak sa poste ng signal. Pagkatapos, diretsyong bumagsak ang helicopter sa Han River. Isa itong aksidente na ikinagulat ng buong bansa. Malubhang nasugatan ang chairman at nasa ospital. Si Minho ay nawawala at hindi na natagpuan. Ang natitira sa mga tao ay namatay na lahat. Labis na nabalisa si Woo-hyuk nang marinig niya ang balita. Hindi niya kayang bitawan ang chairman ng ganoon kadali. Hindi pa neresolba ang pout case ng kanyang ama, kaya agad itong isinugod sa ospital. Buti na lang at dahil sa koneksyon niya kay Yuna, pinayagan siya ng security guard. Naroon ang nakababatang kapatid ni Choi Eugene at sinabi ng pulis na napakababa ng tsansa na mabuhay si Minho. Laking gulat ni Choi Eugene kaya nawalan siya ng malay nang marinig ang balita. Ang kanyang asawa ay nasa emergency room at ito ay hindi alam kung siya ay buhay o patay. At ang kanyang anak ay nawala na rin ng walang bakas. Tinanong niya kung paano niya malalampasan ang pagkabigla na ito. Nang magising si Choi Eugene, agad niyang sinabihan ang lahat na lumabas. Sinabi niya na ayos lang siya at gusto niyang mapag-isa. Noon lang naliwanagan ang tunay niyang mukha. Nang marinig ang iyak ng kanyang kapatid, tumakbo ang nakababatang kapatid ni Choi Eugene sa silid mula sa labas. Ngunit hindi umiiyak si Choi Eugene. Luha ng sakit ngunit luha ng saya. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Gusto ni Choi Eugene na mabilis na magpatawag ng isang shareholders meeting. Kailangan niyang samantalahin ang sandaling ito para agawin ang kapangyarihan. Natapos na ng doktor ang operasyon. Isang piraso ng tadyang ang tumusok at nasira ang 40% ng atay ng chairman. Sinabi ng doktor na kailangan ng lahat na maghanda para sa pinakamasama. Medyo natuwa ang panganay na si Suho nang marinig iyon. Tanging ang kanyang anak na babae si Yuna ang tunay na nag-aalala sa kanyang ama. Si Woo-hyuk ang naatasang humawak sa aksidenteng ito. Kailangan niyang gawin ang lahat para hindi ito maging isang malaking iskandalo. Sa oras na ito, naghahanda si Choi Eugene na pumunta sa shareholders meeting. Pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto kaya natigilan siya. Nakatayo sa harapan niya ang Minho. Napangiti si Minho nang nakakaloko at sinabing, nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan na babalik ako ng ligtas. Nakaramdam si Junwon ng kaawa-awa na para bang hinayla siya pababa sa impyerno nang bumalik ang kanyang asawa. Dali-dali siyang naglakad papunta sa hagdanan at napaupo doon habang umiiyak. Ang larawang ito ay nakita ni Woo-hyuk. Minahal ng dalawa ang isa't isa ngunit hindi maaaring magkasama. Nandyan lang siya para aliwin siya sa mga oras na ganito. Nang makitang lumuha ang babaeng mahal niya, hindi siya nagdalawang isip na humarap at humalik dito. Ang sweet love scene na ito ay aksidenteng nasaksihan ni Minho. Ito ay talagang kawili-wili. Pagpasok ni Junwon ay agad na hinayla ni Minho ang kamay niya at naglakad patungo sa mga reporter. Nang makita si Minho, lahat ay sumugod. Ang mga reporter ay patuloy na nagtatanong kay Minho tungkol sa aksidente. Nagsimulang kumilos si Minho na may malungkot na mukha. Ipinaliwanag niya ang dahilan ng insidente. Bago humandar ang helicopter ay nakatanggap ng tawag ang chairman mula sa Blue House. Nais nilang talakayin ng isang kinatawan ng grupo ang planong tanggapin ang isang mataas na ranggo na internasyonal na delegasyon.
Kaya pinakiusapan ng chairman si Minho na manatili at asikasuhin ang bagay na ito. Dahil doon nakatakas si Minho sa isang sakuna. Tunay na langit ang nagligtas sa kanyang buhay. Ngayon kung walang nangyari natural na siya ang magiging chairman ng grupo. Hanggang noon unti-unting haharapin ni Minho ang manliligaw ng kanyang asawa. Labis na nag-alala si Suho nang marinig niya ang tungkol sa pagbabalik ni Minho. Mabilis siyang tumakbo para hanapin ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay mas nahirapan kaysa sa kanya. Ang huling pagpupulong ng shareholder ay pinamunuan ni Minho. Kung si Minho ang nagplano nito, he was really a master. Sa pagtatapos ng araw pumunta si Minho sa ospital para sunduin si Junghwan. Ngayon na ang tamang panahon para matikman siya ng parusa. Inakay ni Minho si Junghwan sa parking lot. Pero imbes na isakay ang asawa sa sasakyan, kinaladkad siya ni Minho sa isang sulok at naglabas ng galit. Hindi siya kayang takasan ni Junghwan kahit na gusto niya. Ang isang perfectionist na tulad ni Minho ay hindi papayag na may mangyaring masama. Napanganga na lang si Junghwan at tiniis ito. Pagkatapos noon pinuntahan niya si Woo Hyuk para hanapin ang init nito. Pagkatapos ng madamdaming oras kasama si Woo Hyuk, sumakay si Junghwan sa kotse at umuwi. Gayunpaman ang kanyang pagka-abnormal ay nakita ng asawa ni Suho. Nakatayo siya roon at naninigarilyo, tinitingnan ang kanyang relo. Eksaktong 4 AM noon. Nagsimula siyang magtaka kung saan nagpunta si Junghwan at bakit. Babalik lang siya sa ganitong oras. Sa Gisan Company, 2 security guard ang nagpapatrol nang makita nilang bukas ang pinto ng opisina ng chairman. Ito ay talagang kakaiba. Pumasok silang 2 para tingnan. Ang malansang amoy na lumalabas ay nagparamdam sa kanila na may mali. Sa sandaling ito, isang figure ang tumakbo at itinulak ang 2 security guard pababa. Nagtaas ng kamay ang 2 security guard at nakakita sila ng madilim na pulang kulay. May isang tao din na nakahandusay sa sahig sa harapan nila. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Minho. Patay na ba talaga siya sa pagkakataong ito? Ganap na tama. Agad itong ipinaalam ng nakababatang kapatid ni Choi Eugene sa kanyang kapatid. Kasabay nito nakatanggap din ng balita sina Junghwan at Woo Hyuk. Nagulat ang lahat. Agad umakyat si Choi Eugene para ipaalam sa anak na si Suho. Ngunit nang pumasok siya sa silid, wala na si Suho. Isang tambak na gamot lang ang nakita niya sa mesa. Naramdaman ni Choi Eugene na may mali. Agad siyang tumakbo sa banyo at nakita niya ang anak na nalulunod sa bathtub. Natarante si Choi Eugene at humingi ng tulong. Buti na lang at maaga itong natuklasan ni Choi Eugene. Kung hindi, si Suho ay namatay. Si Woo Hyuk ang naatasan na mag-imbestiga sa kaso ni Minho. Agad siyang pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Walang security camera sa kwarto. Ninakaw din ang data ng camera mula 2 hanggang 4 na oras sa labas. Ito ay mahirap paniwalaan dahil nangyari ito sa isang malaking korporasyon. Pumunta si Woo Hyuk sa bahay ng pamilyang Jesan para mag-imbestiga. Doon sinabi ng asawa ni Suho na may masamang relasyon sina Minho at Junghwan. Bukod dito, sa araw ng insidente si Junghwan ay umuwi ng napakagabi, bandang alas 4 ng umaga. Nang bumalik si Woo Hyuk sa opisina, ipinakita sa kanya ng kanyang kasamahan ang isang video ni Minho at Junghwan. Nang mga oras na iyon, nasa parking lot ng ospital ang 2. Mabilis na naisip ni Woo Hyuk na kunin ang itim na kahon mula sa kotse. Masasabi nito sa kanya ang nangyari sa tagong sulok na iyon. Base sa sitwasyon, malaki ang posibilidad na si Junghwan ang may kasalanan. Si Junghwan ay itinuring na numero 1 sospek. Inimbitahan si Junghwan sa interrogation room. Dito si Woo Hyuk ang direktang magtatanong sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang video ng pag-atake sa kanya ni Minho sa parking lot. Hiniling ni Woo Hyuk kay Junghwan na ipaliwanag ito. Bakit binugbog si Junghwan? Sinabi ni Junghwan na kadalasang sinasaktan ni Minho ang mga tao nang walang dahilan. Siya ang laging nagtiis. Ngunit may isang bagay na hindi na itanong ni Woo Hyuk. Doon nagpunta si Junghwan matapos siyang bugbugin. Dahil sariwa pa ito sa isipan ni Junghwan. Nang gabing iyon, pagkatapos na bugbugin ni Minho, nagmaneho si Junghwan sa bahay ni Woo Hyuk. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay. Gayunpaman, sa pagbabalik nakatanggap siya ng tawag mula kay Minho. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanyang opisina upang pag-usapan ang tungkol sa diborsyo. Kaya agad pumunta doon si Junghwan.
Gayunpaman nang dumating siya patuloy siyang pinahirapan ni Minho. Hindi raw niya hihiwalayan si Junghwan. Hindi nakayanan ang kalupitan ni Minho lumaban si Junghwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon na overpower siya nito. Nagpupumiglas lang siya para makatakas. Kung sinabi ni Junghwan ang lahat ng ito tiyak na makukulong siya kaagad. Ngunit inilihim niya ito. At sinusubukan din siyang protektahan ni Woo Hyuk. Nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa oras ng pag-uwi niya. Confident na sagot ni Junghwan. 2 na daw siya nakauwi. Nang magtatanong pa sana si Woo Hyuk pumasok ang mga abogado ng Gaesang Group. Sinabi nila na hindi na kailangang sagutin ni Junghwan ang mga tanong na ito. Kaya lang piyansahan nila si Junghwan. Pagod na pagod si Junghwan nang makauwi siya. Nasulyapan niya ang magandang damit na nasa harapan niya. Biglang bumalik ang mga larawan ng nakaraan. Bago pakasalan si Minho si Junghwan ay isa ng sikat na artista. Sa isang seremonya ng paggawad ng pelikula nanalo si Junghwan ng parangal na Best Actress. Dahil doon naging sentro siya ng atensyon sa party. Sinamantala ng direktor ang pagkakataon na kunin siya para batiin ang mga big shots sa industriya. Sa sobrang pagod ay mabilis na umalis si Junghwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon doon niya nakilala ang kanyang tycoon husband. Nagpanggap si Minho sa kanya na siya ay isang malayang tao kaya pumunta siya dito upang maglaro. Kagagaling lang niya sa abroad hindi niya alam kung sino si Junghwan. Nang makita iyon nakaramdam si Junghwan ng sobrang komportable. Agad niyang niyaya si Minho na magsaya. Masaya silang dalawa. Pakiramdam nila ay malapit silang magkakaibigan. Pagdating nilang dalawa sa restaurant aksidente nilang nasagasaan si Woo Hyuk na nandoon din. Noong panahong iyon ang trabaho ni Woo Hyuk ay isang reporter. Nang makita si Minho agad siyang nakilala ni Woo Hyuk bilang anak ng chairman ng grupong Gisan. Tungkol naman sa babaeng kasama niya sinabi sa kanya ng kaibigan ni Woo Hyuk na napaka-hot actress niya ngayon. Sa oras na iyon may gagawin si Woo Hyuk kaya mabilis siyang umalis. Si Junghwan at Minho ay comfortable pa ring nag-uusap. Nang maghiwalay sila sinabi ni Minho na magkita tayo ulit bukas. Pagkasabi nun nagpatuloy pa siya at nagpakita ng kabaitan kay Junghwan. Kinuha ni Woo Hyuk ang lahat ng ito. Ginamit niya ito para salakayin ang grupong Gisan. Pero syempre nasaktan din si Junghwan dito. Salamat kay Woo Hyuk nakuha ni Junghwan ang pinakamahalagang asawa sa Republika ng Korea. Sa kasalukuyan pagkatapos ng forensic analysis na bunyag na si Minho ay pinatay ng isang box cutter. Batay sa sugat sa kanyang balat hinuhusgahan nila na hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng isang babae. Mahigpit na binabantayan ang gusali ng tycoon kaya talagang mahirap para sa isang tagalabas na pumasok at gumawa ng krimen. Inimbestigahan ni Woo Hyuk ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kalmado pa rin ang mukha ni Choi Eugene hindi kumikibo. Si Suho ay walang malasakit walang pakialam. Napakabilis inihayag ni Choi Eugene ang libing ni Minho. Ito ay isang libing upang ipahayag ang kanyang pagpanaw sa buong bansa. Sa oras na ito dumating ang mga pulis. Inanunsyo nila na huhulihin si Suho sa hinalang sangkot sa pagkamatay ni Minho. Mayabang pa ring tinanong ni Suho ang mga pulis kung mayroon silang ebidensya. Pumasok si Woo Hyuk mula sa labas sa tamang oras. Sinabi niya na natagpuan niya ang sample ng balat ni Suho sa mga kuko ni Minho. Ang balitang ito ay ikinagulat ng lahat doon. Natakot si Suho tinulak ang pulis at mabilis na tumakbo palayo. Agad naman siyang hinabol ni Woo Hyuk. Kakapasok lang ni Suho sa sasakyan ay hinayla siya ni Woo Hyuk pababa. Kaya ang mayabang na lalaki na ito ay kinuha para sa pagtatanong. Nang marinig ni Choi Eugene ang balita agad niyang pinuntahan ang kanyang anak. Sinabihan niya si Suho na tumahimik at huwag magsalita ng anuman. Siya na ang bahala sa lahat. Binuksan ni Woo Hyuk ang mga dokumento ng bawat tao sa pamilya Gishan at pinag-aralan ang mga ito. Nang tingnan niya ang uri ng dugo natuklasan niya ang isang malaking sikreto. Kinabukasan hinarap niya si Suho tungkol dito. Hindi pala si Minho ang biological son ni Choi Eugene kundi illegitimate son ng chairman. Tinanong ni Woo Hyuk si Suho kung ayaw niyang hayaan ang isang taong hindi niya biological na kapatid na pumalit sa grupo. Kaya pinatay ni Suho si Minho. Ang mga salita ni Woo Hyuk ay nagpasiklab sa galit ni Suho. Kahit sinubukan siyang pigilan ng abogadong nakaupo sa tabi niya ipinahayag pa rin ni Suho ang lahat ng hinanakit niya kay Minho.
Simula nang lumipat si Minho sa bahay ni Suho, madilim na ang lahat. Sa loob ni Minho ay isang demonyo. Si Minho ay palaging tahimik, ngunit ang bawat aksyon ay palaging hindi inaasahan. Sinamantala ni Woo Hyuk ang pagkakataon na maghukay ng mas malalim. Dahil ba sa sobrang puot ni Minho kaya natakot si Suho at sinubukang patayin si Minho. Ngunit kalmado pa ring sumagot si Suho. Totoo na noong araw na namatay si Minho nag-away ang magkapatid, ngunit ito ay isang maliit na pagtatalo. Ganap na hindi katumbas ng halaga ang pagkamatay ng kapatid ni Suho. Mapagkakatiwalaan ba ang sinabi ni Suho o isa lamang itong kwentong gawa-gawa ni Suho para lokohin si Woo Hyuk? Nakahanap ng clue ang investigation team ng pag-crash ng eroplano. Isa itong bote ng eye drops. Sa loob ng bote ay may shock solution na allergic sa mga sangkap sa tiyan ng chairman na humantong sa atake sa puso na ikinamatay kaagad ng kapitan. Higit pa rito, nagkaroon ng fingerprints ng asawa ng kapitan sa helicopter. Tapos may problema talaga. Agad namang inutusan ni Woo Hyuk na hanapin ang asawa ng kapitan. Ngunit nakatanggap na siya ng ulat tungkol dito. Walang pag-aalinlangan tumakbo siya palabas sa kanyang sasakyan para makatakas. Sa hindi inaasahan, isang misteryosong tao ang naghihintay sa kanya doon. Pagdating ng mga pulis, nawawala na siya. Agad na nagsagawa ng emergency meeting ang pangkat ng investigasyon. Sinabi sa kanila ng partidong responsable sa pagbagsak ng eroplano tungkol sa asawa ng kapitan. Siya ay isang shopaholic at nagkaroon ng maraming utang. Nang mamatay ang kanyang asawa, nakatanggap siya ng malaking bayad sa insurance. Kaya napaka-posible na ito ang naging motibo niya para makipagtulungan doon. Ibang tao para patayin ang kanyang asawa. Tungkol naman sa pangkat ng pagsisiyasat ng Minho, mayroon silang footage ng away ni Minho at Suho noong gabing iyon. Marahil ay totoo na sa panahon ng labanan ang balat ni Suho ay nasa mga kuko ni Minho. Kaya sa kapangyarihan ng korporasyon pinalaya si Suho. Sa harap ng press, muling sinabi ni Suho na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumipat din si Jung Hwan. Ito ang matagal na niyang gusto. Dahil doon malaya siyang gawin ang gusto niya. Iyon ay ang makasama ang lalaking mahal niya. Ngayon wala nang magagawa sa kanya ang malupit niyang asawa. Sina Jung Hwan at Woo Hyuk ay may magandang oras na magkasama. Nang makarating sila sa isang bayan, sinabi ni Jung Hwan na gusto niyang puntahan ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse ni Woo Hyuk. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula sa gynecology clinic. Mabilis na pumunta doon si Woo Hyuk. Sinabi ni Woo Hyuk na kapamilya siya ng buntis. Pagpasok niya sa pinto, nalaman ni Woo Hyuk na may routine check-up si Jung Hwan. Ang mas ikinagulat niya ay 3 buwang buntis si Jung Hwan. Maraming tanong si Woo Hyuk na gusto niyang itanong, ngunit sa huli pinili niyang itago ang mga iyon sa kanyang sarili. Nagsimula na si Choi Eugene na magdaos ng isang shareholder meeting upang maghanda para sa halalan ng isang bagong chairman. Gulong-gulo ang kasalukuyang sitwasyon ng grupo dahil magkasabay ang lahat ng senior leaders, kaya si Suho lang ang kwalipikadong maupo sa bakanteng upuan ng chairman. Sa oras na ito nagsalita ang isa pang shareholder. Nawala na raw ang kalooban ng chairman. Kung hindi nakaligtas ang chairman, maaaring hindi kay Suho ang mga asset. Dahil sa pahayag na ito, nawalan ng kontrol si Suho. Sumugod siya at hinawakan ang shareholder. Inaasahan na ito ni Choi Eugene. Agad siyang tumawag ng abogado para ipahayag ang testamento. Kung sakaling pumanaw ang chairman o nagkaroon ng malubhang karamdaman, lahat ng kanyang mga ari-arian ay ibibigay sa kanyang panganay na anak na si Suho. Kaya wala nang makapagsalita pa. Ito ay malinaw sa itim at puti. Naisip ni Suho na mahal siya ng kanyang ama. Kaya naman ipinaubaya sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit natigilan si Suho sa sinabi ng kanyang ina. Hiniling ni Choi Eugene sa kanyang nakababatang kapatid na hanapin ang nawawalang testamento ng chairman. Kung ito ay tumagas, ito ay magiging lubhang mapanganib. Lumabas na peke ang testamento, nakaka-announce lang sa mga shareholders. Si Suho lang ang walang alam. Higit pa rito, sinisipa ni Choi Eugene si Suho, sinabing hindi siya dapat nasangkot kay Minho. Iginiit niya na kahit na umiral si Minho, nakuha pa rin niya ang posisyon ng chairman para kay Suho. Hindi inaasahan ni Suho na maging ang kanyang ina ay hindi naniniwala na siya ay inosente.
Nalungkot siya at umalis. Nang makarating si Suho sa pintuan, nakasalubong niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Yuna. Pumunta rito si Yuna ayon sa bilin ng kanyang ina. Nais pala ni nanay na bumalik sa trabaho si Yuna sa korporasyon. Si Yuna ay isang abogado, ngunit hinayaan niya ang kanyang kapatid na maling akusahan ng ganoon. Walang pakialam si Woo-hyuk sa relasyon nila ni Yuna at nagpatuloy sa pagsisiyasat kay Suho. Nag-aalala talaga ito kay Yuna. Alam niyang napakapatas ni Woo-hyuk sa kanyang trabaho. Ngunit ang sospek ay kapatid ni Yuna. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Iniimbestigahan pa rin ni Woo-hyuk ang pagkawala ni Richie, ang tanging saksi sa kaso ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nadiskubre siyang mahalagang clue ngayon. Sinabi sa kanya ng imbestigador sa kaso ni Minho ang tungkol sa sekretarya ni Minho. Nawala siya noong araw ding namatay si Minho. Matapos matanggap ang impormasyon ng sekretarya, naalala ni Woo-hyuk na siya ang kumidnap kay Richie noong araw na iyon. Agad na sumakay si Woo-hyuk sa sasakyan at pumunta sa bahay ng sekretarya para mag-imbestiga. Makikipagkita rin si Richie sa sekretarya noong mga oras na iyon, ngunit wala ang sekretarya sa bahay. Tumawag si Richie at pinakiusapan ang sekretarya na sundin ang naunang kasunduan. Ibibigay niya ang ebidensya ng krimen sa taong iyon at ibibigay ng sekretarya ang pera. Ngunit tumanggi ang sekretarya. Wala na siya sa utos ng sinuman. Nakapagtataka nang dumating si Woo-hyuk, na bangga niya si Richie na papaalis na. Kaya nagsimula ang isang habulan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniligtas ng Diyos ang buhay ni Richie. Kaya pinalampas ni Woo-hyuk ang pagkakataon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pagbalik ni Woo-hyuk, nagpadala agad siya ng isang tao para arestuhin si Suho at hinalughog ang bahay ni Suho. Ngayon ay sawa na siya sa pamilyang ito. Ang pamilya Chaebol ay ginawa siyang masuffocate sa punto ng pagkabaliw. Si Choi Eugene, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay niloko pa rin ni Woo-hyuk. Wala siyang magawa. Tumalikod na lang siya at bumalik sa kwarto niya. Sa gilid na ito, natuklasan ng pulisya ang isang lihim na kahon. Sa loob ay may kaina-hinalang storage device. Nasaksihan ng asawa ni Suho ang eksenang ito at medyo nabahala. Sa tanggapan ng imbestigasyon, ipinakita ni Woo-hyuk ang ebidensya na si Suho ang pumatay kay Minho. Sa pinangyarihan ng krimen, naiwan ang mga print ng sapatos ni Suho. Ito ang mga sapatos na personal na nilagdaan ni Suho sa purchase agreement. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang mga sapatos na ito ay natuklasan sa lugar ng security guard ng bahay. Lumalabas na ng umagang iyon, si Suho ay nag-utos ng isang tao na sirain ang ebidensya. Nakita ito ng security guard. Dahil bago at maganda ang sapatos, inalis niya ito. Sa puntong ito, tila tiyak na sangkot si Suho sa kasong ito. Pero biglang nawalan ng malay si Suho. Marahil ay nagnanasa siya sa droga. Hindi na malinaw ang kanyang isip para ipagpatuloy ang investigasyon. Nang makita ito, sinasadya ni Woo-hyuk ang dahilan ng pahinga para lumabas. Ang asawa ni Suho ay malamang na nag-aalala na ang storage device ay naglalaman ng isang bagay na hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya naman agad na pinuntahan ang kanyang biyenan upang hilingin na bawiin ito. Sinabi niya na naglalaman ito ng ebidensya na sinalakay ni Suho si Minho. Kung hindi niya ito maibabalik kaagad, si Suho ay nasa panganib. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Choi Eugene. Agad siyang nagpadala ng isang tao sa tanggapan ng pagsisiyasat upang ibalik ang storage device. Sa oras na ito, nandoon pa rin si Woo-hyuk. Dahil sa sobrang pagod ay pumasok siya para maghilamos ng mukha. Sa oras na iyon, pumasok ang magnanakaw at kinuha ang card ng kanyang tagayusig. Sabay tabi ng listahan ng mga ebidensyang kinuha niya sa bahay ni Suho. Pagpasok niya, naramdaman agad ni Woo-hyuk na may mali. Parang may nakapasok. Agad na napagtanto ni Woo-hyuk na may mali. Mabilis siyang tumakbo papunta sa storage room. Sa sandaling ito, kinuha din ng magnanakaw ang aparato at umalis. Nang magkita ang dalawa, biglang tumakbo ang magnanakaw. Mabilis siyang hinabol ni Woo-hyuk. Pagkalabas ay agad silang nag-away ng magnanakaw. Ngunit si Woo-hyuk ay natalo pa rin ng magnanakaw. Sa kanyang likuran may paparating na sasakyan ng pulis. Sa oras na ito, mabilis na tumakas ang magnanakaw. Ngunit ang tao ay nagmumungkahi ang Diyos ang nagtatakda. Ang bagay na gustong kunin ng magnanakaw ay nahulog sa labanan. Kaya natural na hawak ito ni Woo-hyuk sa kanyang mga kamay.
Na-curious si Woo Hyuk kung ano ang nasa loob ng storage device kaya desperado na ang magnanakaw na kunin ito. Kaya binuksan ito ni Woo Hyuk para makita. Sa hindi inaasahang pagkakataon natuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto. Si Minho ay nagkakaroon ng relasyon sa asawa ni Suho. Agad namang tumakbo si Woo Hyuk para tanungin si Suho. Alam ba ni Suho na may relasyon ang asawa niya kay Minho? So pinatay niya si Minho. Nang marinig ang balitang ito ngumiti lang si Suho at walang sinabi. Sa pagbabalik sa selda nang makitang bumabagsak ang nyebe sa labas na wala ng kontrol si Suho. Humiwalay siya sa mga kamay ng pulis tumakbo sa balkonahe at tumalon pababa. Kasama ni Woo Hyuk si Jungwon sa gilid na ito. Dahil alam niyang labis siyang nagdurusa at wala siyang magagawa kaya lang niya itong aliwin at hikayatin na magsimulang muli. Pagkatapos noon hinanap ni Woo Hyuk ang asawa ni Suho. Nang mailabas ang storage device saglit siyang nagulat. Pagkatapos alam niyang nakita ni Woo Hyuk ang nilalaman agad niyang sinabi ang totoo. Napakahusay ni Minho sa pagmamanipula ng sikolohiya ng mga tao. Siya lang daw ang mahal niya. Pero kung tutuusin ang gusto niya ay ang korporasyong ito. Ang kanilang love scenes ay ni-record ni Minho. Ginamit ito ni Minho para pananakot sa kanya na ibigay ang shares ng korporasyon. Kung paano nalaman ni Suho ang tungkol dito hindi niya maintindihan. Ang buong pamilyang ito ay pare-parehong miserable. Natakot si Woo Hyuk na baka masaktan na naman si Jungwon ang nilalaman sa loob. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay napilitang tumalon sa gusali na nagdulot ng matinding sakit kay Choi Eugene. Tiyak na babayaran niya ng mahal si Woo Hyuk para dito. Hindi na hinayaan ni Yuna na lumala pa. Nagpasya siyang huminto sa kanyang trabaho bilang isang abogado at pumalit sa legal na departamento ng korporasyon. Sa unang araw ng trabaho pinaalis ni Yuna ang lahat ng matatandang abogado. Pagkatapos nalaman ni Yuna mula sa kanyang tiyuhin na may nangyari kay Woo Hyuk. Agad siyang nagmaneho upang makita ang kanyang ina. Samantala si Woo Hyuk ay tinutugis ng mga tauhan ni Choi Eugene. Ngunit siya ay isang taga-yusig pagkatapos ng lahat. Noong una may lakas pa siyang labanan ang asasin. Gayunpaman habang lumilipas ang oras mas napagod. Sa huli binugbog siya ng asasin na walang malay. Sa kabilang banda sinabi ni Yuna sa kanyang ina ang dahilan kung bakit nakilala ng chairman si Woo Hyuk sa party noong huling pagkakataon. Ito ay dahil gusto ng chairman na baguhin ni Woo Hyuk ang kalooban. Kung wala ng buhay si Woo Hyuk mawawala rin ang kalooban. Alinsunod dito isang araw ay bigla itong lumitaw. Sa oras na iyon walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari. Iniligtas ng mga salita ni Yuna si Woo Hyuk. Sa oras na ito papatayin na ng asasin si Woo Hyuk. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Choi Eugene. Kaya't ang munting buhay ni Woo Hyuk ay nailigtas. Naglalakad si Junghwan sa kalye nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Woo Hyuk. Dinala na pala siya sa ospital. Nang marinig ang balita agad na tumakbo si Junghwan. Nang makita ang kanyang kasintahan na nakahiga sa hospital bed na may bagbog na mukha tahimik na umiyak si Junghwan. Sa oras na ito nag-aalala rin si Yuna para hanapin siya. Nang makita ang eksenang ito medyo nadismaya si Yuna. Hindi niya akalain na may ganoong relasyon silang dalawa. Ngayong napansin niya sa tuwing magkikita sila nagpapanggap silang hindi magkakilala. Pero halata naman na matagal na silang magkasintahan. Sadyang katangahan lang si Yuna na hindi ito namalayan. Totoo pala na sobra ang tiwala niya sa kanilang dalawa at naloko nang hindi niya alam. Nagsimula rin ng bagong trabaho si Yuna pagkabalik sa grupo. Iniimbestigahan pa niya ang pagkamatay ni Minho. Ayon sa resulta ng autopsy namatay si Minho bandang 2 AM this moment biglang naalala ni Yuna. Sinabi ng asawa ni Suho na nakita niya si Junghwan na umuwi ng 4 AM ng araw na iyon. Ito ay talagang isang mahalagang detalye. Agad namang tinanong ni Yuna ang kanyang mga junior para alamin kung ano ang ginawa ni Junghwan noong araw na iyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinaumagahan pumunta si Junghwan sa ospital para bisitahin si Woo Hyuk. Habang masayang nagbibiroan ang dalawa may biglang ingay sa labas. Maingat na lumabas si Woo Hyuk. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang dumating ay si Choi Eugene. Gusto lang daw niyang kumpirmahin kung okay lang si Woo Hyuk o hindi. Nagpahiwatig din siya na kung alam ni Woo Hyuk kung nasaan ang kanyang posisyon magkakaroon siya ng mas magaan na buhay. Ngunit ayaw makinig ni Woo Hyuk sa kanya.
Patuloy siyang mag-iimbestiga para maihayag ang katotohanan. Nakatanggap si Woo Hyuk ng masamang balita. Inimbestigahan ng kanyang mga katrabaho ang listahan ng tawag ni Minho bago siya namatay. Ang huling tawag ay kay Jung-hwan at nangyari ito mga 10 minuto bago namatay si Minho. Bilang karagdagan, ang kanyang mga katrabaho ay nag-imbestiga rin na si Jung-hwan ay malapit sa punong tanggapan ng kumpanya noong panahong iyon. Ang isa pang nakakalito ay ang sinabi ni Jung-hwan na siya ay nakauwi sa 2 AM. Ito ay malinaw na kasalungat. Kaya naman isa rin si Jung-hwan sa mga sospek. Tinakbo ni Yoona si Jung-hwan sa ospital. Kahit alam ni Yoona kung bakit nandito si Jung-hwan, sinadya pa rin ni Yoona na tanungin si Jung-hwan kung bakit siya nandito. Nagsinungaling lang si Jung-hwan at sinabing narito siya para bisitahin ang isang kaibigan. Alam na alam ni Yoona na itinatago ni Jung-hwan ang relasyon nina Jung-hwan at Woo Hyuk. Gusto ni Yoona na manood ng magandang palabas kaya kinaladkad niya si Jung-hwan para bisitahin si Woo Hyuk. Sabi naman ni Yoona magkakilala naman daw sila. Nang sabay na pumasok sina Yoona at Jung-hwan, mukhang nagulat si Woo Hyuk nang makita si Jung-hwan doon. Gusto sana nilang itago ang kanilang relasyon, ngunit ngayon ay natuklasan na ito ni Yoona. Nakakatawa talaga ang awkward scene sa harap nila. Agad na tinanong ni Yoona si Woo Hyuk tungkol sa kalooban ng kanyang ama. Gusto niyang malaman kung tinutupad ni Woo Hyuk ang kalooban. Ngunit sinabi ni Woo Hyuk na tiningnan lang niya ito at hindi hinawakan. Kaya napalingon si Yoona kay Jung-hwan. Direkta niyang tinanong ang tungkol sa pag-uwi ng kanyang hipag sa 4 AM. So ano at saan ang ginagawa ni Jung-hwan bago iyon? Sinabi pa ni Jung-hwan na umuwi siya ng 2 AM, bago iyon lumabas lang siya para makalanghap ng sariwang hangin mag-isa. Napatawa na lamang si Yoona nang marinig iyon. Kahit na ang mga bata ay alam na nagsisinungaling si Jung-hwan. Sa sandaling ito may biglang pumasok na tawag. Kinuha ni Yoona ang telepono at agad na umalis. Sinabi ni Woo Hyuk kay Jung-hwan na umaasa siyang masasabi niya sa kanya ang buong katotohanan. Dahil ngayon siya lang ang makakapagtanggol kay Jung-hwan. Ngunit nagpasya pa rin si Jung-hwan na manahimik. Wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Nagising na ang chairman ng Jizen Group. Narinig ni Yoona ang balita at agad na tumakbo. Pero nakaharang siya sa labas. Si Choi Eugene lang ang pinayagang bumisita. Sinabihan ng chairman ang kanyang asawa na tawagan si Minho. Pagkatapos tatawagan ang isang shareholders meeting. Ngunit napangiti lamang si Choi Eugene nang marinig ang pangalan ni Minho. Isang nasisiyahang ngiti nang malaman niyang walang narinig ang kanyang asawa tungkol sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa sandaling iyon natigilan ang chairman. Hindi niya matanggap ang katotohanang ito. Gusto ni Choi Eugene na panatilihing nakahiwalay ang chairman sa lahat ng impormasyon sa labas. Kaya't ipinag-utos niya na ang lahat, maging ang sariling anak na babae, ay bawal na pumasok sa silid ng ospital. Pagbalik ni Woo Hyuk sa bahay, nakita niya ang isang sulat na iniwan ni Jung-hwan. Sumulat siya ng palm sa kanya. Ayaw na niyang patuloy na masaktan ang isa't isa. Tila napagtanto ni Woo Hyuk na may gagawing kalokohan si Jung-hwan. Agad siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Jung-hwan. Pero ang nakita niya ay nakatayo si Jung-hwan kasama ang sekretarya ni Minho na matagal nang nawawala. Habang siya ay naguguluhan pa ay sabay silang umalis. Nagkasundo na pala si Jung-hwan at ang sekretarya. Sa pag-iisip noong araw na iyon, sinusubukan ni Jung-hwan na tumakas mula sa kanyang masamang asawa. Pero sa huli nahuli pa rin siya ng sekretarya. Sa kanyang pag-uwi nakatanggap ng tawag ang sekretarya mula sa ospital. Ito ay lumabas na ang kanyang asawa ay nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit siya ay isang ilegal na immigrant. Kaya mahirap maghanap ng organ donor. Alam ito ni Jung-hwan. Kaya sinabi niyang tutulungan niya siya. Bilang kapalit gusto niyang mawala ng tuluyan si Minho. Nais matiyak ng sekretarya na tutuparin ni Jung-hwan ang kanyang pangako sa araw na iyon. Kaya pinuntahan niya ito. Aniya hanggat sinusunod niya ang deal, ang lahat ay magiging lihim magpakailanman. Nang maghiwalay na silang dalawa ay lumitaw si Woo Hyuk. Tinanong ni Woo Hyuk ang sekretarya tungkol sa pakikipagkita kay Jung-hwan. Gustong malaman ni Woo Hyuk kung anong sikreto ang tinatago nila. Pauwi na si Jung-hwan. Actually hindi pa niya sinasabi sa secretary ang tungkol sa pagbubuntis niya. Dahil paano maoperahan ang isang buntis. Ayaw itago ni Jung-hwan. Kaya nagpasya siyang bumalik para sabihin sa sekretarya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon naroon din si Woo Hyuk. Ngunit nanatiling kalmado ang sekretarya. Tinanong niya kung natakot si Woo Hyuk na si Jung Hwan ang may kasalanan. Kung hindi kaya ni Woo Hyuk, kailangan na lang ni Woo Hyuk na magpanggap na hindi niya alam. Pagkasabi niyon ay diretsyong iniwan ng sekretarya si Woo Hyuk doon at umalis. Sa oras na ito si Suho sa ospital ay nagising na rin. Gusto niya agad na makita si Woo Hyuk para makausap. Nang marinig ni Choi Eugene ang balita at sumugod, huli na ang lahat. Nauna ng isang hakbang si Woo Hyuk sa kanya. Kaya ngayon malapit nang malaman ni Woo Hyuk ang katotohanan ng nangyari sa araw na iyon. Ayon sa kwento ni Suho, si Minho ang nagsupply kay Suho ng droga. Nang gabing iyon, dahil sa kanyang pagkagumon, pumunta si Suho sa Minho upang humingi ng droga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Minho. Tinalo pa ni Minho ang kanyang kuya sa harap ng lahat. Makauwi lang si Suho. Ngunit sa oras na ito may isang tawag na nagsasabi kay Suho na pumunta sa opisina ng chairman. Pagdating ni Suho, nakita niya si Minho na nakahandusay sa sahig. Laking gulat ni Suho. Tumakbo siya para umiyak sa tabi ni Minho. Ngunit nang marinig niyang pumasok ang gwardya, nakatago lang si Suho sa gilid. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataong tumakbo palabas. Hindi naniwala si Woo Hyuk kay Suho. Akala niya nagsisinungaling si Suho. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Suho ay nagpakita na hindi si Suho ang may kasalanan. Para kay Suho, si Minho ang taong pinakamamahal niya. Ito ay hindi kapani-paniwala, tama. Pero dahil maliit pa siya, si Minho ang higit na nakakaintindi kay Suho. Handa si Minho na tumayo at pagtakpan si Suho sa lahat ng bagay kahit alam niyang mali siyang nabugbog dahil kay Suho. Hindi umimik si Minho. Nang mag-aral si Minho sa ibang bansa, mabuti pa ring magkapatid ang dalawa. Sa tuwing kailangan ni Suho ng payo, hahanapin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit na alam niyang nakikipagrelasyon ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang asawa, walang pakialam si Suho. Business deal lang ang asawang ito. Walang pagmamahalan sa pagitan ni Suho at ng kanyang asawa. Iginiit ni Suho na hindi siya ang pumatay kay Minho. Natarante si Woo Hyuk nang marinig ang pag-amin ni Suho. Si Suho ay hindi mukhang sinungaling. Kung hindi si Suho ang mamamatay tao, kung gayon sino ang tunay na salarin. Sinugod ni Woo Hyuk sa ospital nang mabalitaan niyang nagkamalay na ang chairman. Kaya't nabubuhay pa siya upang masaksihan ang paghihiganti ni Woo Hyuk. Habang nasa silid ng ospital, sinabi ni Woo Hyuk sa chairman ang tungkol sa pagpanaw ni Minho. Labis na nadurog ang puso ng chairman. Hiniling niya kay Woo Hyuk na hanapin ang mamamatay tao sa lahat ng paraan. Siguradong kukunin niya ang buhay ng taong iyon para ipaghiganti ang anak niya. Narinig ni Woo Hyuk ang mga salitang ito at agad na naisip ang kanyang mga magulang na nagbigay sa chairman ng karapatang kunin ang buhay ng isang tao ng ganoon. Kung gugustuhin niya, maaari niyang mawala ang isang tao sa kanyang kalooban. Tapos ganon din ang ginawa mo kay Cho Sun-hun, di ba? Ikaw ang pumatay sa tatay ko noong taong iyon, tama ba? Mahiyain ang chairman kaya hindi siya makapagsalita. Parang nabigla siya. Hindi magkakaugnay na mga pangungusap ang kaya niyang bigkasan. Ang pagkamatay ni Minho ay lubhang napinsala sa chairman. Hindi na malinaw ang kanyang diwa. Sa paglilitis, tumayo si Yeon-a upang ipagtanggol ang kanyang nakatatandang kapatid na si Suho. Sinabi niya na tila hindi pinapansin ng prosecutor ang ilang iba pang mga sospek. Sila rin ay mga tao na naruroon sa pinangyarihan. Bukod dito, walang ebidensya na si Suho ang direktang pumatay kay Minho. Sa makatuwid, hindi mahatulan si Suho bilang salarin sa kasong ito, si Woo Hyuk bilang isang tagayusig. Sa mga bagay na ito, dapat ay tumayo siya at nagprotesta. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Marahil ay naniwala din siya na inosente si Suho. Sa kabilang banda, ang asawa ng kapitan ay ikinulong sa isang kulungang bakal mula nang siya ay kinidnap. Araw-araw ay may nagdadala sa kanya ng pagkain. Ngayon ay nilinlang niya ang gwardya at nakatakas. Nang marinig na ang kanyang anak ay natagpo ang inosente, muling tinipon ni Choi Eugene ang lupon ng mga direktor. Iminungkahi niya na gawing kahalili niya si Suho. Ang isang shareholder na hindi kumbinsido ay agad na nagtanong. May mga chismis na nagising na ang chairman. Kaya bakit kailangan pa nilang pumili ng kahalili? Mahinahong inamin ni Choi Eugene na talagang gising ang chairman. Pero nasira ang utak niya.
Ngayon ay hindi na siya sapat na malay para maniwala ang lahat. Direkta pa siyang kumonekta mula sa silid ng ospital. Nasaksihan ng lahat ang kalagayan ng chairman. Malinaw na hindi niya may pagpapatuloy ang pamamalakad ng kumpanya. Ang mga shareholder ay walang pagpipilian kundi hayaan ang kanyang panganay na anak na pumalit. Tuwang-tuwa si Choi Eugene at ang kanyang nakababatang kapatid dahil madali nilang nakuha ang karapatang magtagumpay. Sumakay na ang dalawa sa sasakyan. Nang biglang nailak ang pinto ay nagmaneho na ang driver. At ang driver ay walang iba kundi si Richie. Matapos mamatay si Minho, binago niya ang kanyang target. Nais niyang bigyan ng ebidensya si Choi Eugene na may kaugnayan sa chairman kapalit ng pera. Noong una ayaw makisali ni Choi Eugene sa kanya. Ngunit pinagbantaan ni Richie ang posisyon ni Suho bilang chairman. Kaya kinailangan ni Choi Eugene na magkompromiso. Pinapunta ni Yuna si Jung Hwan sa isang restaurant. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Jung Hwan ang listahan ng tawag ni Minho bago siya namatay. Malinaw na naroon si Jung Hwan sa opisina ng chairman ng gabing iyon. Ngunit nais malaman ni Yuna kung nasaan si Jung Hwan bago siya dumating sa opisina. Ngunit paano sasabihin sa kanya ni Jung Hwan ang nangyari sa pagitan nila ni Woo Hyuk noong gabing iyon? Gayunpaman nahulaan na ito ni Yuna. Tinanong tuloy ni Yuna kung wala na si Minho, maaaring hayagang mahalin ni Jung Hwan si Woo Hyuk, diba? Tahimik na naghanda si Jung Hwan na umalis. Pero binigyan ni Yuna ng ultimatum si Jung Hwan. Kung si Jung Hwan ay masunurin na nawala si Yuna ay magpapanggap na walang alam. Ngunit kung matigas ang ulo ni Jung Hwan na makikisali kay Woo Hyuk, mawawala ang lahat kay Jung Hwan. Sa panig na ito, hinihiling ni Woo Hyuk ang kanyang kaibigan na imbestigahan ang chairman. Hinala niya nagpanggap na ganoon ang chairman para protektahan ang sarili. Ang pagbagsak ng helicopter ay hindi kumitil sa kanyang buhay. Ngunit sino ang nakakaalam? Siguro ang pangalawang pagkakataon ay hindi magiging maswerte. Naghanda si Jung Hwan ng masarap na pagkain para kay Woo Hyuk. Inimbitahan din niya ang kanilang mga kaibigan na sumali sa kasiyahan. Kumain sila at masayang nagkwentuhan. Kinuha pa ni Jung Hwan ang mga larawan para i-record ang hindi malilimutang sandali. Nang makatulog si Woo Hyuk, tumabi sa kanya si Jung Hwan nakatingin sa taong mahal niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litratong magkasama sila at umiyak. Minahal ni Jung Hwan si Woo Hyuk. Ngunit para hindi na maghirap ang lahat, nagpasya siyang iwan siya. Ang kanilang kwento ng pag-iibigan ay sa huli ay isang alaala lamang na hindi kailanman maipaliwanag. Kinabukasan ng si Choi Eugene ay nakikipag-usap sa isang shareholder ng kumpanya, biglang pumasok si Suho. Ipinahayag ni Suho ang kanyang pagnanais na pumalit sa upuan ng chairman sa lalong madaling panahon. Ngunit bago iyon, kailangan nilang magsagawa ng tunay na libing para kay Minho. Sinabi ni Suho na dapat gawin ang lahat sa susunod na araw. Nais din niyang imbitahan ang mga shareholder ng kumpanya at ang partidong namamahala sa pag-iimbestiga sa kaso ni Minho na dumalo sa libing. Nadama ng isang shareholder na ang oras ay medyo apurahan. Agad namang nagpakita ng galit si Suho. Tungkol naman sa mga salita ng chairman, kailangan lang nilang sundin ang mga ito at huwag na silang tanungin. Labis na natakot ang shareholder nang makita niya ito. Pupunta daw siya at mag-aayos kaagad. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang anak, nasiyahan si Choi Eugene. Iyon mismo ang dapat na ginawa ng isang hinaharap na tagapangulo ng Gaesan. Pagkatapos ay tinawagan ni Choi Eugene si Jung Hwan para dumalo sa libing. Kung tutusin, siya ang asawa ni Minho. Kailangan pa niyang dumalo sa libing. Si Suho ang magbabasa ng eulogy sa ngalan ng pamilya. Ngunit bago iyon, nais niyang imbitahan ang kanyang nakababatang hipag na si Jung Hwan upang magpaalam sa kanyang asawa. Ipinahayag ni Jung Hwan ang kanyang pagmamahal kay Minho. Pagkatapos ay same time ding nagpahayag ng pakikiramay si Suho sa kanyang kuya. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang chairman sa libing. Pinuna niya si Suho sa pananakit sa kanyang pinakamamahal na anak na si Minho. Pagkatapos ay niyakap niya si Jung Hwan at inaliw siya. Akala ni Yeon-a ay gumaling na ang kanyang ama. Ngunit ang chairman pagkatapos ay nagsimulang umihi ng hindi mapigilan at magsalita ng kalokohan. Nagmamadaling binuhat ng staff at ni Yeon-a ang chairman palabas. Iniisip ni Yeon-a kung paano napunta rito ang kanyang ama. Sinabi tuloy ng staff na inutusan siya ni Suho na dalhin doon ang chairman.
Ang ginawa pala ni Suho ay para makita ng malinaw ng mga shareholders. Talagang hindi matatag ang pag-iisip ng chairman. Hindi na niya kayang patakbuhin ang kumpanya. Sa bahaging ito nakatanggap din si Woo Hyuk ng isang tawag sa telepono. Sabi ng kabilang linya na hanap na nila ang kinaroroonan ng asawa ng kapitan. Mabilis na umalis si Woo Hyuk at ang isang teammate. Pagdating nila ay agad nilang dinala pabalik sa Seoul ang asawa ng kapitan. Kailangan nilang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ito ay maaaring isang mahalagang saksi. Natuklasan ito ng junior ni Yoon A sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga talaan ng paggastos ng bank card ni Jung Hwan. Si Jung Hwan ay pumasok at lumabas sa maternity ward 2 beses sa isang buwan. Nagulat si Yoon A. Hindi kaya buntis si Jung Hwan. Agad namang tumakbo si Yoon A para hanapin ang nakababatang hipag para harapin siya. Gustong malaman ni Yoon A kung kaninong anak iyon. Kung kay Woo Hyuk iyon talagang kasuklam-suklam na tao si Jung Hwan. Nakipagrelasyon sa iba habang may anak ng asawa. Habang pinag-iisipan ito ni Yoon A mas lalo siyang nasusuklam sa nakababatang hipag. Siguradong pahihirapan niya si Jung Hwan. Na-stress si Jung Hwan kaya nagkaroon siya ng matinding sakit sa tiyan. Sa kabutihang palad natuklasan ito ng kanyang matalik na kaibigan sa oras. Parehong tinawag ng kanyang matalik na kaibigan ang doktor at si Woo Hyuk. Pagkatapos ng diagnosis sinabi ng doktor walang dapat ipag-alala. Kailangan lang niyang magpahinga at magiging maayos din siya. Nang makita ni Woo Hyuk ang doktor naghihintay na si Yoon A. Tinanong niya si Woo Hyuk kung kanya ang bata. Sinabi ni Woo Hyuk na wala siyang pakialam. Kahit kaninong anak iyon mahal pa rin ni Woo Hyuk si Jung Hwan. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Yoon A. Totoo na si Yoon A lang ang nagmahal kay Woo Hyuk nang walang kapalit. Si Woo Hyuk sa kabilang banda ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang damdamin para kay Yoon A. Matapos makuha ni Woo Hyuk ang kanyang mga kamay sa asawa ng kapitan siya at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay gumawa ng isang plano. Nahulaan niya na sina Choi Eugene at Suho ay maaaring nasa likod ng pagbagsak ng helicopter kaya't ilalabas ni Woo Hyuk ang impormasyon sa kanyang mga nasasakupan. Kapag nakapagpaalam na ang especially iya tiyak na gagawa sila ng aksyon. Hiniling din ni Woo Hyuk sa kanyang mga kasamahan na mag-sketch ng larawan ng pumatay na pumasok sa punong tanggapan ng investigasyon. Si Woo Hyuk ay palihim ding naghanap ng bagong task force na mag-coordinate sa paghuli sa mamamatay tao na ito. Sa ospital kung saan ginagamot ang asawa ng kapitan naglagay din si Woo Hyuk ng mga surveillance camera. Ngayon ang natitira na lang ay maghintay na tumalon ang isda sa bitag. Matagal nang naghihintay ang grupo ni Woo Hyuk. Sa oras na ito isang kaina-hinalang lalaki ang lumapit sa silid ng ospital. Pagpasok niya sumugod ang lahat para supilan siya pero sa totoo lang maling tao ang hinuli nila. Hindi siya killer. Nag-aalalang tinawag ni Woo Hyuk ang asawa ng tunay na kapitan. Sinabi ng tagapag-alaga na ayos lang siya. Noon lang kinuha ng asawa ng kapitan ang telepono. Sinabi niya na lahat ng nakababatang kapatid ni Choi Eugene ang nag-utos. Nang marinig ito nabahala si Woo Hyuk. Marahil ang kanilang target ay hindi ang asawa ng kapitan ngunit ang kapatid ni Choi Eugene. Agad namang tumakbo ang grupo ni Woo Hyuk para hanapin siya. Sure enough nakarating na ang killer sa bahay ng nakababatang kapatid ni Choi Eugene. Paikot-ikot pa rin ang nakababatang kapatid ni Choi Eugene. Nang marinig ang ingay napaupo siya sa takot. Sa oras na pinangunahan ni Woo Hyuk ang pulis sa bahay nawala na siya. Kaagad na idiniin ni Choi Eugene ang matataas na opisyal ng opisina ng taga-Yusig. Biglang tinanong ng superior si Woo Hyuk na itigil ang pag-iimbestiga sa pagbagsak ng helicopter. Kahit na sinubukang magprotesta ni Woo Hyuk inalis pa rin siya ng kanyang superior. Kinabukasan nagsagawa ng press conference ang kanyang superior. Inihayag na ang pagbagsak ng helicopter ay sanhi ng asawa ng kapitan. Sinadya niya itong mangolekta ng insurance money ng kanyang asawa. Ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa grupong Gaisan. Ang asawa ng kapitan ang nag-iisang salarin. Sa huli ang pagbagsak ng helicopter ay natapos ng napakabilis. Natural na napagtanto ng mga reporter sa ibaba na may problema. Paulit-ulit nilang tinatanong ang taga-Yusig ngunit ang sagot ay para lamang maiwasan ang bagay na iyon. Ang insidenteng ito ay nagpagalit sa pangkat ng pagsisiyasat lalo na kay Woo Hyuk.
Sa sobrang galit niya ay hindi niya nakayanan. Tiyak na hindi niya ito pababayaan ng ganoon kadali. Nakatanggap ng balita si Yuna na nawawala ang kanyang tiyuhin. Sinabi rin ng isang kasamahan kay Yuna na partikular na pinangalanan ng asawa ng kapitan ang tiyuhin ni Yuna bilang ang nagsulsol sa kanya. Matalino si Yuna para hulaan na ang pagkawala niya ay may kaugnayan sa kanyang ina. Mabilis na tumakbo si Yuna pauwi para kumprontahin ang kanyang ina. Natural na itinanggi ito ni Choi Eugene. Sinabi rin niya na kung nakakita si Yuna ng ebidensya maaaring dalhin ito ni Yuna sa kanya. Ngunit narinig ng asawa ni Suho ang kanyang biyenan na kausap ang sarili kagabi. Sinabi ni Choi Eugene na ang lahat ng ito ay dahil hindi sapat ang pag-iingat ng kanyang nakababatang kapatid. Bakit niya itinulak ang sarili niya sa dead end? Natakot ang asawa ni Suho na maaring mangyari ito sa kanya. Tiningnan ng pulis ang surveillance video noong araw. Namatay si Minho. Hindi nila sinasadyang natuklasan ang isang drone na lumilipad sa paligid ng gusali. Sa sandaling ito naalala ng isang pulis ang araw na iyon. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang kahon na naglalaman ng mga drone na ito. Ito ay pag-aari ng isang binata na dalubhasa sa pangangaso ng mga larawan at inaresto. Tinulungan sila ng Diyos. Nang makuha nila ang memory card ng device na iyon nakakita sila ng isang napakahalagang video. Naroon din si Jung Hwan sa eksena noong gabing naaksidente si Minho. Higit sa lahat may hawak na sandata si Jung Hwan kay Minho. Nang makita ni Woo Hyuk ang imaheng ito nanlamig ang kanyang katawan. Saglit na nablangko ang isip niya at wala siyang maisip. Ang mga kasamahan sa malapit ay mabilis na nagtalaga ng mga puwersa upang arestuhin si Jung Hwan. Papunta na siya sa airport. Kara-rating lang ni Jung Hwan nang makita niya si Woo Hyuk na nakatayo doon. Hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang pagkagulat nang palibutan siya ng mga nakapaligid na pulis. Napakabilis pinosesan ng mga pulis at inaresto si Jung Hwan. Wala nang ibang nagawa si Woo Hyuk nang makita niya ang kanyang kasintahan sa ganitong sitwasyon. Masyadong malinaw ang ebidensya. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang kalungkutan at hilingin kay Jung Hwan na makipagtulungan sa investigasyon. Si Choi Eugene sa panig na ito ay nakatanggap din ng impormasyon tungkol sa pag-aresto kay Jung Hwan. Alam ni Woo Hyuk na naghihirap si Jung Hwan kaya itinago niya ang katotohanan tungkol sa gabing iyon. Pero siguradong paprotektahan daw siya nito basta't sinabi nito sa kanya ang lahat ng nangyari noong araw ng insidente. Ngunit ayaw ng idewit ni Jung Hwan si Woo Hyuk. Malupit lang niyang nasabi na hindi niya ito minahal. Ang kailangan lang niya ay isang taong maaasahan. Alam ni Woo Hyuk na sinasadya lang niyang sabihin iyon para hindi siya malagay sa gulo. Ngunit determinado siyang alamin ang katotohanan. Si Woo Hyuk ay napuyat magdamag para saliksikin ang mga detalye. Nais niyang mabilis na makahanap ng ebidensya upang linisin ang pangalan ni Jung Hwan. Gayunpaman nais ng kanyang superior na gamitin ito upang makakuha ng katanyagan kaya nagsagawa siya ng isang press conference kinaumagahan. Kumalat ang balita na inaresto si Jung Hwan dahil sa hinalang salarin sa kaso ni Minho. Nagsiksikan ang mga reporter sa harap ng opisina ng Paiskal para iulat ang balita. Labis ang pag-aalala ng sekretarya ni Minho nang marinig ang balita dahil hinihintay ng kanyang asawa na maoperahan si Jung Hwan. Hindi pinalampas ni Choi Eugene ang pagkakataong iyon. Agad niyang tinawagan ang matataas na opisyal at hiniling sa kanila na bigyan si Jung Hwan ng angkop na parusa. Bilang isang ina hindi niya kayang makitang kinukuha ang buhay ng kanyang anak. Gusto lang niyang makita ang salarin na mahaharap sa hustisya. Hindi rin naging masama ang kanyang pag-arte. Kung umamin si Jung Hwan sa oras na iyon wala nang balakid ang kanyang suho. Ngunit si Suho naman ay naniniwala na hindi si Jung Hwan ang may kasalanan. Hindi pumanig ang asawa ni Suho. Ngunit upang ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang asawa siya ang nagkusa na sabihin kay Suho ang tungkol sa hindi pangkaraniwang mga aksyon ni Choi Eugene bago nawala ang kanilang tiyuhin. Sa kanyang opinyon ito ay hindi posibleng walang kinalaman sa kanyang biyenan. Bukod dito kung hindi man lang kailangan ng biyenan ang kanyang nakababatang kapatid handa siyang kumilos laban kay Minho. Nais ng asawa ni Suho na gamitin ang kanyang asawa bilang panangga at hadlang upang harapin ang kanyang biyenan. Nagpakita si Woo Hyuk ng ebidensya para tulungan si Jung Hwan. Siya ay nag-imbestiga na si Jung Hwan ay kumuha ng isang abogado upang maghain ng diborsyo mula sa kanyang asawa.
Kaya malinaw na dumating si Jung-hwan para pag-usapan ito ng gabing iyon. Ngunit inimbestigahan din ni Woo Hyuk na maraming beses na nagpunta si Jung-hwan sa ospital upang gamutin ang mga pinsala mula sa pang-aabuso ni Minho. Sinusubukang pangunahan ni Woo Hyuk ang kwento na ang lahat ng ginawa ni Jung-hwan ay pagtatanggol lamang sa sarili. Hindi sinadya ni Jung-hwan na patayin ang kanyang asawa. Sinubukan ni Woo Hyuk na ipinta ang kwento sa pinakakanais-nais na paraan para kay Jung-hwan. Dahil hindi naging masaya ang kanilang buhay pamilya, nagdala si Jung-hwan ng mga papeles ng diborsyo upang makita si Minho ng gabing iyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Minho at pinalo si Jung-hwan. Ang pag-atake ni Jung-hwan kay Minho ay isang protesta lamang nang siya ay na-corner. Kahit na sinubukan ni Woo Hyuk na protektahan si Jung-hwan, wala pa ring sinabi si Jung-hwan bilang kapalit. Hindi niya ito inamin o tinanggihan. Kung nagpatuloy siya sa ganito, walang ibang paraan. Ang opisina ng taga-Yusig ay maaari lamang mag-issue ng warrant of arrest para kay Jung-hwan. Malungkot na umuwi si Woo Hyuk. Pagdating niya sa gate ng apartment building na tinitirhan niya, isa na namang kaso ng pagpatay ang kanyang nakasalubong. Bumaba si Woo Hyuk sa kotse para tingnan. Ang biktima ay walang iba kundi si Richie. Kaya sa huli hindi siya nakatakas sa mga kamay ni Choi Eugene. Nakipag-usap pala si Richie kay Choi Eugene tungkol sa lokasyon kung saan tatanggapin ang pera at ihatid ang mga paninda. Ngunit sa hindi inaasahan, pagdating niya, si Richie ay tinambangan ng isang grupo ng mga tauhan ni Choi Eugene. Na-corner si Richie at nakatakbo lang sa malapit na banyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa loob na ang asasin na nakabalat kayo bilang isang pulis. Sa oras na napagtanto ito ni Richie, huli na ang lahat. Pagkahulog sa kanyang mga kamay, si Richie ay itinuturing na malas. Ngunit sa hindi inaasahan, si Richie ay nagkaroon ng magandang kapalaran. Tumakas siya at tinawagan si Woo Hyuk para salubungin siya. Sasabihin kaagad ni Richie kay Woo Hyuk ang buong katotohanan tungkol sa taong pumatay sa ama ni Woo Hyuk noong nakaraan. Ngunit kinailangan ni Woo Hyuk na tanungin si Jung-hwan sa oras na iyon. Ito ang huling interogasyon. Kung si Jung-hwan ay nanatiling tahimik at hindi umamin, siya ay arestuhin. Si Woo Hyuk ay nahaharap sa dalawang pagpipilian. Ang isa ay upang malaman ang katotohanan tungkol sa kaso ng kanyang ama noong nakaraan. Ang isa ay para iligtas ang taong mahal niya na malapit ng makulong. Hindi alam ni Woo Hyuk kung ano ang pipiliin. Sa huli, si Jung-hwan pa rin ang pinili niya. Kaya nawalan si Woo Hyuk ng pinakamahalagang saksi sa kaso ng kanyang ama taon na ang nakalilipas. Masyadong walang ingat si Richie para matanto ang antas ng kalupitan ni Choi Eugene. Hinding-hindi hahayaan ng isang tulad niya, si Richie, na kontrolin siya ng ganoon. Sa huli, ang ebidensya sa mga kamay ni Richie ay mawawala ng tuluyan. Kinabukasan, nagpadala si Choi Eugene ng isang pinagkakatiwalaang abogado para makipagkita kay Jung-hwan. Sinabi ng abogado na gagawin niya ang lahat para matulungan si Jung-hwan na bawasan ang kanyang sentensya. Ngunit hiniling ni Jung-hwan na makilala si Choi Eugene. Alam niyang hindi darating si Choi Eugene. Kaya nagsulat siya ng note at hiniling sa abogado na ipadala ito kay Choi Eugene. Tiwala si Jung-hwan na kapag nabasa na ni Choi Eugene ang tala, siya ay mabilis na pupunta upang makita si Jung-hwan. Ang abogado ay kalahating naniniwalang ipinasa ang tala kay Choi Eugene. Nang makita niya iyon, ay nagbago ang ekspresyon niya. Agad niyang pinahanda ang isang sasakyan para pumunta sa opisina ng piskalya. Napag-alaman na sa gabi ng pagpatay kay Minho, naruroon din ang sekretarya ni Minho sa pinangyarihan. Siya ang naglinis at nag-burn ng lahat ng bakas ni Jung-hwan. Layunin pa rin nito na tuparin ni Jung-hwan ang kanyang pangako na oprahan ang asawa ng sekretarya. Nang nasa sasakyan na ang dalawa, nag-iwan ng sobra ang sekretarya at umalis. Nasa loob nito ang mga larawan nina Jung-hwan at Woo-hai. May kinuha pala si Minho na susundan at kukunan ng litrato ang bawat galaw ni Jung-hwan. Bukod dito, nag-iwan din ng papel ang kalihim. Kagustuhan iyon ng grupo. Kaya ginamit ni Jung-hwan ang testamento sa kanyang kamay para makipagkondisyon sa kanyang biyenan. Kung matutulungan ni Choi Eugene si Jung-hwan na makaalis, ibibigay ni Jung-hwan ang kalooban kay Choi Eugene. Kung hindi gusto ni Jung-hwan na isapubliko ang kalooban, nakasaad sa testamento na si Minho ang magiging tagapagmana ng buong korporasyon. Si Choi Eugene ay mukhang hindi maganda.
Hindi niya akalain na ganoon kamuwang ang kanyang manugang. Si Minho ay namatay at si Junghwan ay naaresto dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Kaya sino ang magmamana ng lahat? Marahil ay napakabata pa ni Junghwan para makipaglaro kay Choi Eugene. Gayunpaman ang mga salita ni Junghwan ay nagpawala ng lahat ng pagmamataas kay Choi Eugene. Sinabi ni Junghwan na buntis siya sa anak ni Minho. Bagamat hindi maaaring magmana ng ari-arian si Junghwan kaya naman ng anak ni Minho. Kaya ang mga mesa ay inikat. Maswerte si Junghwan. Napilitan si Choi Eugene na magpatawag ng abogado para lutisin ang usapin. Gusto niyang palabasin si Junghwan sa lahat ng paraan. Pero parang hindi madali. Nang makita iyon nag-alok si Yuna na personal na hawakan ang bagay na iyon. Nang makita ang determinasyon ng kanyang anak ibinigay ni Choi Eugene sa kanya ang numero ng telepono ng isang mahalagang tao. Ang taong iyon ay naging especially iyan ni Choi Eugene noon pa man. Sa pag-uwi itinapon ni Choi Eugene ang sandata ng pagpatay sa kaso ng ama ni Woo Hyuk sa Han River. Kaya't ang lihim ng lumang kaso ay ililibing magpakailanman. Pumunta rin si Yuna para makipagkita sa especially iyan na ipinakilala ng kanyang ina. Mula ngayon kailangang panatilihin ni Yuna ang bawat galaw sa opisina ng Paiskal sa kanyang palad. Gayunpaman kung sino ang anonymous na lurker na iyon hindi pa rin namin alam. Pero base sa pulang markang iyon malamang na babae ang taong iyon. Bumalik si Yuna sa opisina at nakatanggap ng isang sobra. Nasa loob ang data sa computer ni Woo Hyuk na ipinadala ng especially iya. Nakita ni Yuna ang isang nakalock na folder. Ito ay dapat na napakahalaga. Agad namang hinanap ni Yuna ang isang lalaki at hiniling na i-unlock ang folder para sa kanya. Noong una tumanggi ang lalaki dahil ito ay labag sa batas. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Yuna na kapag binuksan niya ang folder sa loob ng 30 minuto tatanggap siya ng 2 milyong won bilang pabuya agad na nagtrabaho ang lalaki. Hindi nagtagal ay naihatid na niya kay Yuna ang laman ng folder. Ito pala ay ang lahat ng impormasyon na nakolekta ni Woo Hyuk tungkol sa Jizen Group. Higit pa rito natuklasan din ni Yuna ang isang artikulo tungkol sa kaso ni Woo Hyuk sa taong iyon. Ito pala ay naging isang pawn lang siya sa mga kamay ni Woo Hyuk noon pa man. Nilapitan siya ni Woo Hyuk para lamang makaganti. Wala talaga siyang nararamdaman para kay Yuna. Pauwi na si Woo Hyuk nang may narinig siyang nagriring na cellphone sa malapit. Sa mas malapit na inspeksyon napagtanto niyang nagmumula ito sa mailbox sa ibaba. Phone ni Richie iyon. Agad na tiningnan ni Woo Hyuk ang kanyang recent contacts. Natuklasan niyang nakipag-ugnayan si Richie kay Choi Eugene bago niya tinawagan si Woo Hyuk. May kutob si Woo Hyuk na si Richie ay na-frame ni Choi Eugene. May mga larawan din ng murder weapon at mga recording sa telepono. Alam na pala ni Richie na hinahabol ng killer noong araw na iyon na nasa panganib siya. Sa makatuwid ibinigay ni Richie ang naitalang katotohanan kay Woo Hyuk. Nang mapagod siya wala nang choice si Richie kundi ilagay ang kanyang cellphone sa mailbox sa ibaba. Sa recording sinabi ni Richie kay Woo Hyuk na si Richie ang driver ng chairman. Matapos mapatay ang ama ni Woo Hyuk si Richie ay inatasan ng chairman na humawak sa pinangyarihan ng krimen. Sa hindi inaasahang pagkakataon ginamit ni Richie ang armas na nakuha niya para takutin ang chairman. Kaya tumanggap si Richie ng malaking halaga ng pera sa kondisyon na kailangang lisanin ni Richie ang kanyang bayan ng tuluyan. At ang tunay na salarin na umatake sa ama ni Woo Hyuk ay si Choi Eugene. Si Woo Hyuk ay labis na nagalit matapos malaman ang katotohanan. Agad siyang tumakbo para tanungin si Choi Eugene kung bakit niya sinalakay ang kanyang ama. Ngayon alam na ni Choi Eugene na si Woo Hyuk ay anak ni Cho Sam-hoon. Inamin niya na siya ang kumitil sa buhay ng ama ni Woo Hyuk. Pero ayaw niyang sabihin kay Woo Hyuk kung bakit. Galit na galit si Woo Hyuk sa mga sandaling ito. Agad na tinanong ni Woo Hyuk si Choi Eugene kung natatakot siya na ang kumpanya ng kanyang ama ay maging karibal kay Gaisan. Kaya sinubukan niyang saktan ang kanyang ama. Kahit sobrang sama ng loob ni Woo Hyuk na natiling kalmado si Choi Eugene at hindi umimik. Pagkatapos ay tinawag niya ang security para kaladkarin si Woo Hyuk palabas. Noon lang niya naibunyag ang kanyang takot. Hindi na kalmado gaya ng dati. Kung wala siyang gagawin tiyak nakakaladkarin siya ni Woo Hyuk sa kumunoy. Siguradong hindi papabayaan ni Woo Hyuk ang bagay na ito.
Kinabukasan agad na hinanap ni Choi Eugene ang assassin. Una binigyan siya ni Choi Eugene ng malalim na aral. Salamat sa kanyang hindi propesyonal na trabaho, alam ni Woo Hyuk ang lahat. Kaya sa lahat ng mga gasto si Woo Hyuk ay kailangang mawala ng walang bakas. Labis na pinagsisihan ni Choi Eugene ang hindi pagharap kay Woo Hyuk kaagad. Kung iyon ang kaso, walang sino mang haadlang sa kanyang paraan ng ganito. Matapos malaman ni Yuna ang totoong mukha ni Woo Hyuk, hinanap niya si Jung Hwan. Sinabi ni Yuna na pareho silang niloko ni Woo Hyuk. Lumapit si Woo Hyuk sa mga tao ng Gaisan Group para sa isang layunin. Ito ay upang ipaghiganti ang kaso ng ama ni Woo Hyuk noong nakaraan. Pagkatapos sabihin iyon, binigyan din ni Yuna si Jung Hwan ng isang stack ng mga dokumento na kinuha sa folder ni Woo Hyuk. Hindi maintindihan ni Jung Hwan ang ibig sabihin ni Yuna. Sa pagkakataong ito, dahan daw ang ipinaliwanag ni Yuna ang lahat. Si Woo Hyuk ay anak ni Cho Sang-hun, ang nagtatag ng Anbu Electronics. Ngunit ang kumpanyang iyon ay matagal nang pinagsama sa Gaisan. Naisip ni Woo Hyuk na ang kanyang ama ay sinaktan ng chairman ng Gaisan hanggang sa kamatayan. At si Woo Hyuk ay nagpaplano ng paghihiganti sa nakalipas na 30 taon. Hindi naniwala si Jung Hwan sa sinabi ni Yuna. Ngunit naglabas si Yuna ng isang file ng impormasyon tungkol kay Jung Hwan na nakolekta ni Woo Hyuk. Dito nalaman ni Woo Hyuk ang tungkol sa hindi pagkakasundo ni Minho at Jung Hwan. Kaya madaling lapitan at gamitin ni Woo Hyuk si Jung Hwan para sa kanyang sariling layunin. Pagkasabi nun ay umalis na si Yuna, na iwan si Jung Hwan na tulala. Hindi na alam ni Jung Hwan kung sino ang pagkakatiwalaan. Paglabas ni Yuna ay nabangga niya si Woo Hyuk na papunta din dito. Sinabi ni Yuna na siya ang abogado ng depensa ni Jung Hwan. Pero hindi iyon ang totoong intensyon ni Yuna. Nais ni Yuna na pangasiwaan ang kasong ito upang matiyak na matatanggap ni Jung Hwan ang nararapat na parusa. Pero naintindihan ni Yuna na para magawa iyon kailangan niyang ihiwalay si Woo Hyuk sa investigation team. Kaya nagpadala si Yuna ng mga larawan ni Woo Hyuk at Jung Hwan na nagde-date sa superior ni Woo Hyuk. Walang sinasabi ang resulta. Ang isang panig ay ang taga-Yusig na nag-iimbestiga sa kaso. Ang kabilang panig ay ang sospek. Kung mayroong ganoong hindi maliwanag na relasyon, imposibleng magtrabaho ng walang kinikilingan. Ginamit ito ni Yuna para banta ang kanyang superior na paalisan si Woo Hyuk sa opisina ng prosecutor. At ubiling binigyan ng superior si Woo Hyuk ng indefinite sick leave simula sa araw na iyon. At hindi na pinayagang sumali si Woo Hyuk sa investigasyon ng kaso ni Minho. Walang choice si Woo Hyuk kundi mag-impake at umalis ng opisina. Pagdating niya sa pinto, nakita niya si Yuna na nakatayo doon. Sinabi sa kanya ng mayabang na tingin ni Yuna kung ano ang binabalak niya. Nagmamadaling bumalik si Woo Hyuk para makita si Jung Hwan. Binalaan niya si Jung Hwan tungkol sa balak ni Yuna. Gusto talaga ni Yuna na makulong si Jung Hwan. Ngunit sa sandaling iyon, inaalala lamang ni Jung Hwan kung talagang sinamantala siya ni Woo Hyuk sa lahat ng oras na iyon. Hindi nag-atubili si Jung Hwan na tanungin si Woo Hyuk kung ginamit ba siya nito para sa paghihiganti. Nang malaman ito ng kanyang manliligaw, maamin lang ni Woo Hyuk na noong una ay may balak talaga siyang lapitan si Jung Hwan. Pero hanggang ngayon totoo ang nararamdaman niya para sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi naniwala si Jung Hwan sa kanyang sinabi. Malakas na sigaw niya para habulin si Woo Hyuk palabas. Sa huli, si Jung Hwan ay tanga pa rin, ginagamit ng walang alam. Si Jung Hwan ay dinala sa detention center. Gustong hilingin ni Woo Hyuk na bumisita ngunit tinanggihan niya. Ngayon wala na siyang paraan para protektahan si Jung Hwan. Kaya't kaya niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mahanap si Choi Eugene. Lumuhad si Woo Hyuk at nagmakaawa kay Choi Eugene na iligtas si Jung Hwan. Kung ligtas si Jung Hwan, hindi na muling magtatanong si Woo Hyuk tungkol sa kanyang ama. Nagulat si Choi Eugene nang makitang isuko ni Woo Hyuk ang katotohanan para kay Jung Hwan. Si Woo Hyuk ay hinahabol ang kasong ito sa loob ng maraming taon. Hanggang dito na pala ang pagmamahalan nilang dalawa. Para kay Woo Hyuk, kayang bitawan ni Jung Hwan ang kanyang puot. Ngunit sa huli, tinanggihan pa rin ni Choi Eugene ang kahilingan ni Woo Hyuk. Direkta niyang sasabihin kay Woo Hyuk ang katotohanan tungkol sa kaso ni Cho Sang-hun. Ang ama ni Woo Hyuk at si Choi Eugene ay nagkaroon ng isang tragic na pag-iibigan. Nagkaibigan ang dalawa nang magkapamilya na sila.
Talagang gusto nilang magkasama kaya gusto nilang iwanan ang lahat at tumakas ng magkasama. Ngunit alam ni Choi Eugene na pinahahalagahan ni Cho Sang-hoon ang pamilya. Paano magkakaroon ng puso si Cho Sang-hoon na talikuran ang kanyang asawa at mga anak? Kaya nagdala si Choi Eugene ng matulis na bagay. Kung hindi sumipot si Cho Sang-hoon tatapusin ni Choi Eugene ang sarili niyang buhay. Pero sa huli dumating si Cho Sang-hoon. Kaya lang hindi siya pumunta dito para tumakas kasama si Choi Eugene. Pumunta siya rito para sabihin kay Choi Eugene na hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa at mga anak. Bagamat nakahanda si Choi Eugene, napakahirap pa rin para sa kanya na tanggapin. Dahil sa selos nawalan siya ng kontrol at inatake si Cho Sang-hoon. Ito pala ang katotohanang hinahabol ni Woo Hyuk sa nakalipas na 30 taon. Hindi niya inaasahan na mawawalan ng buhay ang kanyang ama dahil sa makasalanang pag-ibig na iyon. Sa puntong ito hindi na magbabago ang pagsisiwalat ng katotohanan. Pagka-uwi itinapon ni Woo Hyuk ang lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa Gaesang Group. Hindi niya alam kung tama o mali ang kanyang mga kilos pero ngayon lang talaga niya gustong iligtas si Jungwon. Kinabukasan nasa bahay si Woo Hyuk nang may kumatok sa pinto. Laking gulat niya nang ito ang nakababatang kapatid ni Choi Eugene. May napansin pala siyang kakaiba sa araw na iyon. Kaya tumalon siya sa balkonahe at tumakas. Pagkatapos noon kailangan niyang magtago sa malayong lugar ngunit hinahabol pa rin siya ng mga tauhan ni Choi Eugene. Sa dulo ng kanyang katalinuhan wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong kay Woo Hyuk. Sinabi niya na ang insidente sa helicopter ay gawa lamang ni Choi Eugene. Pero ayaw na ni Woo Hyuk na may kinalaman sa Gaesang Group. Galit niyang pinalayas siya ng bahay. Kinabukasan nakilala ni Woo Hyuk ang matalik na kaibigan ni Jungwon. Tinanong siya ng matalik na kaibigan kung bakit wala siyang ginawa para iligtas si Jungwon. Kaya ba niyang makitang pinarusahan si Jungwon? Paano ang sanggol sa tiyan ni Jungwon? Paano makatiis ang isang sanggol sa bilangguan? Ang sabi ng matalik niyang kaibigan ay tila nagpagising kay Woo Hyuk. Kung hindi tinanggap ni Choi Eugene ang kanyang alok ipaglalaban niya ito hanggang sa huli. Di nagtagal nakahanap si Woo Hyuk ng isang kaibigan at hiniling sa kanya na makipagtulungan kay Woo Hyuk. Nahanap ng dalawa ang pinagtataguan ng nakababatang kapatid ni Choi Eugene. Upang maprotektahan ang kanyang buhay kailangan niyang masunurin na ibigay ang lahat ng ebidensyang mayroon siya kay Woo Hyuk. Hiniling sa kanya ni Woo Hyuk na tawagan si Choi Eugene. Nang marinig ang boses ng kanyang nakababatang kapatid tila nag-aalala si Choi Eugene. Ang nakababatang kapatid ni Choi Eugene ay mabilis na nag-ayos ng isang tagpuan para sa kanyang kapatid. Gaya ng sinabi sa kanya ni Woo Hyuk ang lugar na iyon ay ang templo kung saan inilibing ang kanilang mga magulang. Pagdating ni Choi Eugene nagpakita rin si Woo Hyuk. Batay sa resulta ng investigasyon mula sa balat ni Suho at sa mga kuko ni Minho noong araw na iyon nakita ng pangkat ng investigasyon ang mga droga sa katawan ni Suho. Kung lumabas ang balitang ito ano ang iisipin ng mga shareholder? Magiging katawa-tawa para sa isang adik sa droga ang maging chairman ng grupo. Kahit na nakatakas si Suho sa pagkakataong ito pipilitin pa rin ni Woo Hyuk na sundan ang kasong ito sa hinaharap. Kung bibigyan ng pagkakataon pabagsakin ni Woo Hyuk si Suho. Para kay Choi Eugene ang anak niya lang siguro ang inaalala niya. Kaya nagpasya siyang palayain si Junghwan. Sa pagtingin kay Woo Hyuk sa kanyang harapan alam ni Choi Eugene na siya ay isang tao sa kanyang salita. Kung naging determinado ang kanyang ama noon iba sana ang kanyang kapalaran. Hiniling niya sa assassin na itigil ang pagpatay kay Woo Hyuk. Naghintay siya hanggang sa lumabas si Junghwan. Pagkatapos ay hahayaan niya silang matikman ang paghihiwalay ng yin at yang. Hahayaan niya si Woo Hyuk na dalhin ang sakit sa buong buhay niya. Sa ilalim ng intervention ni Choi Eugene si Junghwan ay talagang idineklara na inosente ng korte. Si Junghwan ay sumunod din sa kasunduan. Ibinigay niya ang kalooban ng chairman kay Choi Eugene. Kaya tuluyan ng magwawakas ang relasyon ng dalawa. Si Junghwan ay gumala sa mga lansangan. Habang nakaupo sa hintuan ng bus bumalik ang bahagi ng kanyang alaala. Noong gabing namatay si Minho nagtaas nga ng sandata si Junghwan para takutin si Minho. Ngunit mabilis siyang nakontrol ni Minho. Gumamit siya ng matatamis na salita para manatili si Junghwan sa kanyang tabi.
Ngunit hindi nagtagal ay nakita ni Junghwan ang mga kasinungalingan ni Minho. Tinanong ni Junghwan kung mahal pa ba siya ni Minho kahit nabuntis siya sa anak ng iba. Nang marinig na bumangon ang demonyo ni Minho, agad itong sumugod para sunggaban si Junghwan at niyakap ito ng mahigpit. Nagpupumigla si Junghwan. Nang maramdaman niyang malapit na siyang masuffocate ay sumulpot ang sekretarya. Siya ang umatake sa amo niya. Matapos ilabas si Junghwan, pumasok siya para linisin ang eksena para mabura ang mga bakas. Lahat ng ginawa ng sekretarya ay dahil gusto niyang ibigay ni Junghwan ang kanyang mga organo sa kanyang asawa. Kaya nang makita niyang pinalaya si Junghwan sa korte, naisipan ng sekretarya na kidnapin siya. Sa sandaling ito, matapos maalala ang lahat, naglakad si Junghwan sa yulunan ng pangunahing kalsada. Sa kabilang banda ay ang lalaking mahal niya. Kumikislap ang berdeng ilaw. Naglalakad ang dalawa patungo sa isa't isa ng may hamarang na sasakyan papunta sa kanila. Nagmamadaling niyakap ni Woo Hyuk si Junghwan para iwasan siya. Mabilis na bumaba ng sasakyan ang sekretarya. Pagkatapos ay hinailan niya si Junghwan sa kotse at umalis. Agad na tinawagan ni Woo Hyuk ang kaibigan para dalhin ang sasakyan at hinabol siya. Nagsimulang humabol ang dalawang sasakyan. Ngunit madaling nawala ng matalinong sekretarya ang buntot ni Woo Hyuk. Kritikal ang kalagayan ng asawa ng kalihim sa ospital. Kinailangan niyang mabilis na dalhin siya sa operasyon. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Junghwan na siya ay buntis. Gusto ni Junghwan na panatilihin ang sanggol kaya hindi niya magawa ang operasyon. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang sekretarya matapos itong marinig. Ngunit hindi na makapaghintay pa ang kanyang asawa. Sa huli, nagpasya pa rin siyang kunin si Junghwan para isagawa ang operasyon. Hiniling ni Woo Hyuk sa kanyang kasamahan na subaybayan ang sasakyan ng sekretarya. Sa oras na ito, isang babaeng kasamahan ang biglang nagpahayag ng isang clue. Sinabi niya na mula sa listahan ng tawag ni Junghwan, nakita niya ang isang pangalan na tinatawag na Muji. Matapos imbestigahan ang impormasyon ni Muji, nalaman niyang si Muji ay may malubhang karamdaman at kailangang manatili sa ospital ng mahabang panahon. Ang kanyang mga gastusin sa pagpapagamot ay binayaran lahat ng sekretarya. Ngunit bigla siyang nakalabas ng ospital. Higit pa rito, nalaman din ng kasamahan na sina Junghwan at Muji ay gumawa ng parehong pagsubok para sa isang organ transplant. Kaya dapat nasa daan na ang sekretarya para dalhin si Junghwan sa ospital para maoperahan. Nang marinig ni Woo Hyuk ang impormasyong ito, agad niyang tinanong ang kanyang kasamahan na hanapin ang numero ng telepono ng doktor kung saan nagpa-test ang dalawa. Mula doon makakahanap siya ng mga pahiwatig tungkol kay Junghwan. Sa sandaling ito, nakita niya ang sasakyan ng sekretarya na dumaan. Lumipat na ang sekretarya sa isang ambulansya para sa kaginhawahan. Agad na pinaandar ni Woo Hyuk ang kanyang sasakyan para harangin ito. Bumaba ang dalawa sa sasakyan at agad na nag-away. Sa huli, ang sekretarya ay pinatumba pa rin ni Woo Hyuk. Mukhang ligtas na mailigtas ni Woo Hyuk si Junghwan. Ngunit pareho silang inatake ng isang grupo ng mga tao at nawalan ng malay. Assassin pala yon. Kanina pa niya sinusundan ang mga ito. Sa oras na ito, nagising na rin si Woo Hyuk. Nang makitang nakatali ang sarili dito, buong lakas na nagpupumigla si Woo Hyuk. Sa sandaling iyon, may nagdala ng TV. Bago pa maintindihan ni Woo Hyuk ang nangyayari, lumitaw ang figure ni Junghwan sa screen. Siya ay itinali at ikinulong sa isang kulungang bakal. Nalungkot si Woo Hyuk nang makita siyang ganyan. Ngunit wala siyang magawa at wala siyang magawa. Nabalitaan ni Yuna na kinidnap sina Junghwan at Woo Hyuk. Agad siyang naghinala na ang kanyang ina ang nasa likod nito. Kaya galit siyang hinanap ang kanyang ina para tanungin siya. Hindi ito direktang inamin ni Choi Eugene, ngunit bawat salita ay nagpapahiwatig na gusto niya itong mangyari. Gusto siyang payuhan ni Yuna, ngunit walang pakialam si Choi Eugene. Malakas niyang hinabol siya palabas. Napaisip si Yuna. Sa wakas, nagpasya siyang kunin ang telepono at tumawag ng pulis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ng secretary ni Choi Eugene ang phone ni Yuna. Kasabay nito, siya ay inilagay sa isang mahigpit na silid. Ang layunin ay upang maiwasan si Yuna na makagambala sa pagpupulong para maghalal ng bagong pangulo bukas. Sa pag-aalala sa kaligtasan ni Junghwan, sinamantala ni Woo Hyuk ang sandaling hindi pinapansin ng gwardya. Sinubukan niyang abutin at kunin ang card sa wallet ng guard. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maputol ang lubad.
Pagpasok ng guard ay mabilis na sinugod siya ni Woo Hyuk at dinaig siya. Ang taong ito ay hindi pushover ngunit sa huli ay natalo siya ni Woo Hyuk. Nahulaan ni Woo Hyuk na si Jung Hwan ay maaaring dinala ng assassin sa lugar kung saan dating hawak ang asawa ng kapitan. Kaya tumawag siya sa kanyang mga kasamahan para humingi ng tulong. Pupunta rin agad doon si Woo Hyuk. Dito muling hinarap ni Woo Hyuk ang assassin. Sa hindi inaasahan sa pagkakataong ito tuluyan na siyang tinalo ng galit ni Woo Hyuk. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas si Jung Hwan ngunit siya ay napagod at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad nadala siya ni Woo Hyuk sa ospital sa tamang oras. Kaya naman pinanatili ni Jung Hwan ang kanyang buhay. Nahuli ang assassin ngunit kahit anong itanong ni Woo Hyuk hindi ito umimik. Kahit na alam niyang ang salarin sa likod nito ay si Choi Eugene walang paraan si Woo Hyuk para mahatulan siya. Sa araw ng pulong ng halalan gaya ng binalak iboboto ng mga miyembro ng board si Suho bilang susunod na chairman. Ngunit taliwas sa iniisip ni Choi Eugene kakaunti ang nagtaas ng kamay bilang pagsang-ayon. Agad na tumayo si Choi Eugene para tanungin ang mga shareholders. Tinanong niya kung ano ang iniisip nila kapag ginawa nila iyon. Sa sobrang galit niya ay hindi niya napigilan ang sarili. Saka lang tumayo si Suho para linawin ang lahat. Si Suho ang humiling sa mga shareholder na gawin ito. Siya ang nagbukas ng isang lihim na pagpupulong. Dito sinabi niyang hindi siya qualified na maging chairman at gusto niyang lahat ay maghalal ng mas may kakayahan kaysa sa kanya para sa pag-unlad ng grupo. Inilipat din ni Suho ang lahat ng shares niya sa taong iyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Yuna. Kaya sa suporta ng mga shareholder si Yuna ay hinirang bilang bagong presidente ng Gessen Group. Si Choi Eugene ay natural na hindi payag. Mag-isa lang siya sa kwarto niya para kalmadong mag-isip. Sa hindi inaasahang pagkakataon gustong i-provoke ng asawa ni Suho ang kanyang biyenan. Sa oras na ito nagdala siya ng red wine upang ipagdiwang ang malaking araw. Sinabi rin niya na ngayong araw ay lalayo siya kasama si Suho. Magiging masaya ang araw nilang dalawa. Kung nangyari iyon ang biyenan lang ang may iwan sa malamig na villa na ito. Si Choi Eugene ay labis na nagalit. Nang marinig niya ang mayabang na mga salitang ito agad niyang dinampot ang bote ng alak sa mesa at itinutok sa ulo ng kanyang manugang. Sa isang iglap bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Masakit na nag-walk out si Choi Eugene. Sa oras na ito bumalik na rin ang kanyang magaling na anak. Napayakap na lang si Suho sa kanyang ina at inaalo ito. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at ipinahayag ang kanyang pag-asa na ang buong pamilya ay malapit ng mamuhay ng maligayang magkasama. Nang makitang ganoon ang kanyang anak walang kamalay-malay na itinaas ni Choi Eugene ang kanyang kamay para haplasan ang mukha ni Suho. Sinabi niya sa kanya na huli na ang lahat. Nagulat si Suho sa sandaling ito. Natuklasan niya na dagwang pula ang mga kamay ng kanyang ina. Nag-aalalang sumugod si Suho sa kwarto. Pagdating niya nadiskubre niyang nakahandusay sa sahig ang kanyang asawa. Huminto ang kanyang paghinga. Nanginginig at umiyak si Suho. Sa oras na ito dinala rin ni Woo Hyuk ang mga tao para arestuhin si Choi Eugene. Kaya ang masamang babaeng ito sa wakas ay kailangang magbayad para sa kanyang mga krimen. Gayunpaman ang pumatay sa ospital ay nawala ng walang bakas. Kung walang testigo imposibleng mahatulan si Choi Eugene sa mga nakaraang kaso. Ang sekretarya matapos mawala si Jong Won ay hindi nagawang oprahan ang kanyang asawa. Matapos asikasuhin ang libing ng kanyang asawa inaresto rin ang kalihim. Dahil siya ang may kasalanan sa kaso ni Minho pagkatapos ng lahat nagpasya si Jong Won na tumakas para magsimula ng bagong buhay. Dahil alam niyang hindi niya mapipigilan si Jong Won hilingin lamang ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang ligtas na paglalakbay. Huli na nang dumating si Woo Hyuk. Matapos malaman na aalis na si Jong Won nagmadali siyang hanapin siya. Ngunit hindi nakarating si Woo Hyuk sa oras na makita si Jong Won sa huling pagkakataon. Makalipas ang isang taon nagbitiw si Woo Hyuk sa kanyang trabaho bilang prosecutor para maging abogado. Alam ni Yuna ang tungkol dito at sadyang pumunta sa court para makipagkita kay Woo Hyuk. Katulad pa rin siya ng una nilang pagkikita. Bagamat inaantok na si Woo Hyuk bago ang paglilitis agad na kumilos si Woo Hyuk na propesyonal nang magsimula ang paglilitis. Pagkatapos ng trial tinanong ni Yuna si Woo Hyuk kung may balita ba siya tungkol kay Jong Won.
Ngunit sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Woo Hyuk, alam na ni Yuna ang sagot. Binitawan na ni Yuna ang kanyang galit. Umaasa siyang makakahanap si Woo Hyuk sa lalong madaling panahon ng isang taong maghahatid sa kanya ng kaligayahan. Sa party ng prosecutor's office, inanunsyo ng Big Boss ang promosyon kay Prosecutor Kim. Sa katunayan, ang babaeng ito ay isang insider para kina Choi Eugene at Yuna noon. Ngayon, para ipahayag ang kanyang pasasalamat, na impluwensyahan siya ni Yuna na makakuha ng mas mataas na posisyon. Nang mamatay ang kanyang asawa, bumalik si Suho sa pagpipinta. Ito rin ang hilig niya mula pagkabata. Bago magpatuloy sa isang bagong paglalakbay, binisita ni Suho ang chairman. Binigyan ni Suho ng oil painting ang kanyang ama. Naglalarawan ito ng isang pamilya na may 5 miyembro. Umaasa siyang maibabalik nito ang magagandang alaala ng kanyang ama. Hindi niya alam kung talagang nagising na ang chairman. Pero ngayon mas mabuti na sigurong mamuhay siya ng ganito. Nagpunta si Woo Hyuk sa detention center para bisitahin si Choi Eugene. Kahit nakakulong na siya, naging mayabang pa rin siya. Kasabay nito, hindi siya sumuko sa kanyang balak na maghiganti kina Woo Hyuk at Jongwon. Sinabi sa kanya ni Woo Hyuk ang totoo. Iyon ay matagal nang nakikita ng chairman ang ambisyon at kalupitan ni Minho. Bagamat mahal niya ang kanyang anak, kung si Minho ang kukuha ng kapangyarihan, ang kapalaran ng grupo ay hindi mahuhulaan. Kaya tinawagan ng chairman si Woo Hyuk para palihim na baguhin ang kalooban. At ang napili niyang magmana ng grupo ay si Suho. Dahil pala sa kasakiman, sinira ni Choi Eugene ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Kalooban iyon ng Diyos. Nalaman na ni Choi Eugene ang katotohanan, ngunit huli na para bumalik. Mabubuhay siya ngayon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paghihirap at pagsisisi. Nakatanggap ng mensahe ang matalik na kaibigan ni Jongwon mula kay Jongwon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpadala si Jongwon ng larawan at sinabing maayos pa rin ang kanyang pamumuhay. Sa pamamagitan ng larawan, nalaman ng kanyang matalik na kaibigan at Woo Hyuk kung nasaan si Jongwon. Alin ang Osaka, Japan. Sumugod doon si Hyuk para hanapin si Jongwon. Gaano man kalaki ang mundo, kung sapat ang pag-ibig, tiyak na mahahanap nila ang isa't isa. Nang makita ang figure ng taong mahal nila, emosyonal na niyakap ng dalawa ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, dalawang tao ang magsisimula ng bagong buhay. Masaya at mapayapa magpakailanman. Doon natapos ang pelikula.